Ang pinakamalakas na bayani ay ipinagkanulo ng sangkatauhan at muling nagkatawang tao bilang isang overpowered na Dark Lord. Si Leonis ay isa sa 3 bayani na itinalaga upang protektahan ang isang lungsod na inaatake ng mga ogre. Nagsimulang mag-cast si Arakael ng isang makapangyarihang magic. Gayunpaman, nais niyang lipulin hindi lamang ang mga halimaw kundi pati na rin ang mga mamamayan, pagkatapos ay gagamitin ni Tiris ang kanyang kapangyarihan para buhayin ang mga mamamayan. Ngunit may isa pang ideya si Leonis na ayaw niyang makitang naghihirap ang mga mamamayan, kaya ginamit niya ang kanyang espada upang putulin ang spell ni Arakael sa kalahati. Si Arakael ay nalilito, ngunit si Leonis na 12 taong gulang pa lamang noon ay hindi nakakakita ng mga taong nalipol at binuhay muli. Pagkatapos ay tumalon siya at sinimulang tapusin ang mga ogre isa-isa. Namamangha ang mga mamamayan habang hinihiwa niya ang mga ogre at nakipagbuno pa sa isa pa. Malinaw na nakita ng bawat mamamayan si Leonis bilang isang tunay na bayani at mahal siya. Gayunpaman, hindi nagustuhan ng dalawa pa si Leonis, lalo na si Arakael. At kaya naman makalipas ang 4 na taon, si Leonis ay naatasang talunin ng isang halimaw na ginagabayan ng isang taga-nayon. Ang villager ay medyo masaya dahil sila ay tutulungan ni Leonis, na itinuturing na pinakadakilang eskrimador at ang bayani ng banal na espada. Pinuri ng villager ang mga kasanayan ni Leonis, na pinawalang bisa ito na binanggit ang kanyang trabaho ay talunin ang Demon Lord. Dumating ang dalawa sa kinaroroonan ng halimaw ngunit natarante si Leonis dahil walang laman ang lugar. Bumalik siya upang tanungin ang taga-baryo kung nasaan ang halimaw, gayunpaman, nawala ang taga-baryo. Napagtanto ni Leonis na isa itong bitag at sinubukan niyang abutin ang kanyang sandata. Gayunpaman, ang ilang gravity magic ay inihagis sa kanya upang pigilan siya. Nakita niya ang 3 mage sa paligid niya at pagkatapos ay lumitaw din ang ilang mga sundalo. Mabilis na kumuha ang mga sundalo ng ilang kadena at pinigilan siya sa hangin. Hindi nagustuhan ng mga maharlika ng kaharian ang kapangyarihan o impluwensya ni Leonis, kaya nagpasya silang lipulin siya. Mabilis na tumakbo pasulong ang mga sundalo dala ang kanilang mga sibat at sinaksak sa dibdib si Leonis. Sinubukan niyang lumaban ngunit sa huli, nawalan siya ng lakas. Ibinaba siya ng mga sundalo, nagkomento kung paano ginawa ang kanilang trabaho, at umalis. Makalipas ang ilang minuto, isang batang babae ang humarap sa kanya na alam niyang naririnig niya pa rin siya at nagtanong sa kanya kung ano ang nararamdaman niya matapos siyang ipagkanulo ng mga taong iniligtas niya. May mga negatibong pag-iisip si Leonis, ngunit hindi niya magawang magalit sa sangkatauhan sa pagtataksil sa kanya. Tinanong niya kung ano ang iniisip niya tungkol sa mundong ito, ngunit hindi ito pinansin ni Leonis dahil malapit na siyang mamatay. Pagkatapos ay ipinahayag ng batang babae na nais niyang maghimagsik laban sa mundo. Nagtataka si Leonis ngunit ipinaliwanag niya na siya si Roselia, ang diyosa ng rebelyon. Hinawakan niya ang kamay nito na nangangakong bubuhayin siya. Hindi bilang bayani kundi bilang bagong Dark Lord na magliligtas sa mundo. Simula noon, dahan-daang naging undead si Leonis. Ilang taon siyang nakipaglaban sa mga digmaan bilang isang Demon Lord. Hanggang isang araw, ay bumalik siya sa kanyang kastilyo at muling nakita si Roselia at binigyan siya ng mga nakuha sa digmaan. Sinabi niya sa kanya na kumapit sa kanila ng ilang sandali at pinuri siya sa pagiging napakalakas. Sinabi niya sa kanya na nagkaroon siya ng bagong kaibigang maharlika na nagngangalang Black Cass, at ang kanyang mga tao ay dadalhin sa Leonis Kingdom upang protektahan. Inihandog din ni Roselia sa kanya ang kanyang lumang banal na espada bilang regalo para sa kanyang tagumpay. Sinabi niya sa kanya na ang banal na espada ay hindi na angkop sa kanya at pinalitan ito ng isang demonyong espada. Sinabi niya sa kanya na hindi siya maaaring bumunot ng espada, maliban kung tatawagan ito ang kanyang katotohanan sa pag-aalinlangan. Ngunit makalipas ang ilang taon, ang 6 na bayani ay nagpasya na makipagdigma laban kay Leonis, na ipinalagay ang kanyang buong hitsura bilang ang Dark Lord. Ang hukbo ng mga skeleton ng Demon Lord ay sumugod sa larangan ng digmaan upang harapin ang mga bayani. Ngunit ang mga bayani ay biniyayaan ng makadiyos na kapangyarihan at ngayon ay may mga anyo ng anghel. Ang Demon Lord Leonis ay nakaupo sa kanyang silid na pinapanood ang lahat mula sa kanyang bola. Ang lahat ng kanyang mga kuta ay natalo at ito na ang kanilang huling linya ng depensa. Nagagawa ng mga skeleton na tapusin ang ilang mga sundalo ng tao, ngunit ang isa sa mga bayani ay may kapangyarihan upang buhayin silang muli. Biglang lumitaw ang isang malaking nilalang na parang puno, na ikinagalit ng Demon Lord dahil kinilala niya ito bilang Archsage Hero na huminto sa pagiging tao para makakuha ng higit na kapangyarihan. Bumangon si Leonis at tinawag ang kanyang mga tauhan para sumama sa laban. Ngunit pinigilan siya ng kanyang kasamang Fenrir at tapat na general, ipinaalala kay Leonis na nangako siya sa Diyosa ng paghihimagsik. Ipinagkatiwala niya sa kanya ang isang bagay noong siya ay tao pa, kaya nagpasya si Leonis na tanggapin ang pagkatalo. Ibinaba niya ang kanyang tungkod at naglakad patungo sa isang pinto habang ang kanyang kastilyo ay nawasak. Bago pumasok, nangako siya na muli siyang babangon pagkalipas ng 1,000 taon at babawiin ang kanyang trono. At kaya, sinelyuhan niya ang sarili niyang kaluluwa sa Grand Mausoleum.
Pagkalipas ng 1,000 taon, nakita natin ang dalawang batang babae na naggalugad sa mga guho ng kastilyo ni Linus. Sina Celia at Regina ay nasa isang misyon upang subaybayan ang mga guho, dahil mayroon silang mga ulat na ang ilang mga halimaw na tinatawag na voids ay gumagawa ng kanilang mga pugad doon. Naglalakad sila sa isang koridor at nakarating sa isang malaking pinto. Kinilala ito ni Celia bilang mausoleum ng hari, kung saan nagpasya ang mga hari ng Demon Lord na magpahinga sa paghihintay sa kanilang mga huling araw. Pagkatapos ay napansin ni Celia ang ilang mga nakasulat sa pinto at hinawakan ito. Biglang na-activate ang pinto at bumukas. Kinuha niya ang kanyang baril at pumasok sa loob, kung saan nakakita siya ng malaking kristal. Pagkatapos ay napagtanto niyang may tao sa loob at nagpas siyang tulungan siya. Nakita natin si Linus sa isang tigang na lugar. Nakita niya si Roselia, ang Diyos na minsan niyang pinangakuan. Sinabi niya na sa wakas ay natagpuan na niya siya, at tumugon siya na mahigit 1,000 taon na ang nakalipas mula nang magkita sila. Ipinaliwanag ni Linus na wala siyang magagawa laban sa mga kapangyarihan ng Diyos na ibinigay sa mga bayani, kaya nagpasya siyang iselyo ang kanyang kaluluwa upang tuparin ang kanyang pangako sa kanya. Sumagot siya na masaya siya na naaalala pa rin niya ito at lumalayo sa hangin. Sinubukan siyang pigilan ni Linus, ngunit sinabi niya na umaasa siyang muli siyang makita. Samantala, sinusubukan ni Celia na barilin ng kristal para iligtas si Linus, na nasa loob. Nagrereklamo siya tungkol sa ingay, at nagtataka kung ito ay 1,000 taon na. Hulaan niya na matagumpay ang reincarnation ritual. Pagkatapos ay napansin ni Linus si Celia na sinusubukang barilin ang kristal. Napagtanto niyang tao siya at iniisip niyang sinusubukan niyang pagnakawan ang kanyang libingan. Kaya, nagpasya siyang ipakita sa kanya ang kapangyarihan ng reincarnated na Demon Lord. Ginagamit niya ang kanyang mahika para basagin ang kristal at itumba ito. Pagkatapos ay nagpasya siyang tapusin siya dahil sa pagsisikap na pagnakawan ang kanyang libingan. Ngunit huminto siya nang tanungin niya kung bakit ang isang bata ay nakalock sa loob ng kristal. Tumingin siya sa kanyang refleksyon at laking gulat niya nang makita ang kanyang bagong anyo. Sa palagay niya ay nabigo ang reincarnation spell, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit, dahil gumamit siya ng spell upang muling itayo ang kanyang katawan sa dating anyo. Inaasahan niyang nasa kanyang Demon Lord na anyo, ngunit siya ngayon ay nasa kanyang anyo ng tao noong siya ay bayani pa. Tinanong siya ng batang babae kung bakit siya sinelyuhan sa loob ng kristal at tinitingnan siya upang matiyak na hindi siya nasaktan. Bigla niya itong niyakap at sinabing nandyan si ate para protektahan siya. Sa una ay naiinis siya ngunit kalaunan ay nawala ng malay. Maya-maya ay nagising siya at binigyan siya ng cookies. Sa tingin niya ay masama na ang katawan niya ngayon, dahil nahimete siya sa isang bagay na walang kwenta tulad ng gutom. Pero sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Celia. Pagkatapos ay tinanong niya kung mainam na ipakilala niya ang kanyang sarili bilang isang 15 taong gulang na estudyante mula sa Holy Swordsman Rearing Institute, at tinanong ang kanyang pangalan. Ipinakilala ni Linus ang kanyang sarili at naisip niyang magagamit niya ito upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kasalukuyang mundo. Paminsan-minsan ay inuulit niya ang kanyang pangalan at tinatawag itong cute. Naiinis siya dahil minsan ang ibig sabihin ng pangalan niya ay kaguluhan at takot. Pero ngayon, isang random na babae ang tumatawag dito na cute. Pagkatapos ay napagtanto niya na ang kanyang record bilang Demon Lord ay tinanggal sa kasaysayan. Tinanong niya ang kanyang edad, at sumagot siya na siya ay 10. Pagkatapos ay tinanong niya kung naaalala niya ang mga void na halimaw na nagkidnap sa kanya, ngunit nalilito siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang voids ay mga kaaway mula sa ibang mundo. At na siya at ang kanyang mga kasamahan sa paaralan ay mga kabalyero na humahawak ng mga espada upang labanan sila. Si Linus sa una ay nalilito dahil 1,000 taon na ang nakalilipas, ang mga kaaway ng mundo ay mga taong katulad niya, Demon Lord at ang Diyosa ng Rebelyon. Napagtanto niya na nagkataon lang na natagpuan siya nito, ngunit sinabi niya na ang pinto ay selyado hanggang sa mahawakan niya ito. Tinanong niya siya kung anong taon na. Sinabi niya na sila ay nasa taong 64 na nakalilito sa kanya. Bigla silang nakarinig ng isang malaking pagsabog. Agad na hinawakan ni Celia si Linus na nagsasabing paprotektahan niya ito. Isang ogre void ang dumaan sa pinto at sinubukan itong barilin ni Celia. Naiinis siya na sinisira nila ang kanyang Grand Mausoleum at nagpas siyang gamitin ang kanyang mahika para pigilan ito. Para lang matapilok at madapa sa mukha niya. Sinabi niya sa kanya na umatras at ishoot ang void, ngunit kinikiliti lamang niya ito. Biglang, sinira ng laser beam ang braso ng void at pinabagsak ang katawan nito. Ito ay si Regina at ang kanyang malaking canyon. Ang void ay bumangon at binago ni Regina ang kanyang anyo ng canyon upang barilin ito sa dibdib. Sa kabila ng pagtataka nang makita si Linus, sinabihan lang ni Regina si Celia na kunin at tumakas habang hawak niya ang void. Tumakas ang dalawa, at sa tingin ni Linus ay walang nangyari ayon sa kanyang plano. Nabigo ang kanyang reincarnation spell at bumalik siya sa kanyang anyo ng tao bago siya naging Demon Lord. Ang kanyang Grand Mausoleum ay pinamumugaran na ngayon ng mga alien na sumisira sa lahat. Gusto niyang harapin ang mga ito, ngunit hindi niya magawa dahil naroon ang mga babae.
At kung ipakita niya ang kanyang kapangyarihan, hindi niya magagamit si Cilio para makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa mundo. Pagkatapos ay sinabi ni Cilio na malapit na silang makarating sa ibabaw, ngunit isang kristal ang biglang bumagsak sa lupa at naging isang wyvern void. Hindi ito katulad ng mga wyvern na nakasanayan niya. Sinabihan ni Cilio si Leonas na tumakas habang nakikipagharap siya sa halimaw. Ang kanyang baril ay naging isang espada at naghahanda siyang harapin ito. Ngunit binaliwala lang ito ni Leonas at nagsimulang mag-spell para sirain ang halimaw. Sa hindi malamang dahilan ay itinulak ni Cilio si Leonas, sinabihan siyang tumakbo, at nahiwa sa bituka. Nakahiga siya sa sahig sa isang pool ng kanyang dugo at nagtataka si Leonas kung bakit niya ito ginawa. Sinabi niya ang kanyang mga huling salita, na sinasabi sa kanya na tumakbo at tumakas kasama si Regina. Pero mas lumapit si Leonas sa kanya. Papalapit ang wyvern at lumitaw ang pangalawang void. Humingi siya ng paumanhin sa hindi niya pagprotekta sa kanya at ipinikit ang kanyang mga mata. Hinawakan ni Leonas ang kanyang kamay hanggang sa kanyang huling hininga, ngunit sa tingin niya ay hangal siya. Pinipigilan lamang niya ito upang makakuha ng karagdagang impormasyon, ngunit nagpa siya itong isakripisyo ang sarili upang protektahan siya. Sa katunayan, ginamit sana niya ang kanyang kapangyarihan para madaling harangan ang mahinang pag-atake ng wyvern. Gusto niya ng karagdagang impormasyon, ngunit hindi niya naisip na may halaga ito sa kanya. Gayunpaman, ipinaalala niya sa kanya si Roselia nang protektahan niya ito. Mas maraming void ang lumilitaw at sinubukang atakihin siya, ngunit ang kanyang magic barrier ay namamahala upang harangan ang lahat ng ito. Iniisip niya na nakakainis ang kanyang anyo bilang tao dahil nabawi niya ang kanyang emosyon. Ang voids ay patuloy na nagpapalabas ng mga pag-atake, lahat ay napigilan. Pagkatapos ay tumalikod siya at tinawag ang kanyang staff. Sinabi niya sa mga voids na siya ay nabuhay sa katapangan ni Cilia, at nagpa siya na parusahan ang mga voids para sa pag-istorbo sa kanyang kastilyo. Nagcast siya ng level 8 gravity spell, na nagwasak ng void sa pressure. Ang isa pang void ay sumusubok na umatake, ngunit hinaharangan niya lamang ito gamit ang kanyang barrier at binago ito upang umatake gamit ang mga spike. Ang huling void ay nagsimulang lumipad palayo upang makatakas, ngunit tumalon lang siya at nagpalabas ng isa pang level 8 na fire spell upang iprito ito. Gayunpaman, may isang bagay na hindi niya inaasahan. Ang mga buto ng void ay nanatili pagkatapos gamitin ang spell, isang bagay na hindi kailanman nangyari kahit laban sa mga dragon. Sa palagay niya, ito ay dahil ang kanyang kasalukuyang mga antas ng mana ay ikatlong bahagi ng dati. Napansin niyang halos patay na lamang si Cilia. Karaniwang wala siyang pakialam sa buhay ng tao dahil siya ang Demon Lord. Pero kinikilala pa rin siya nito dahil sinubukan niyang protektahan siya. Hindi siya maaaring gumamit ng mga banal na spell para pagalingin siya, ngunit magagamit niya ang lahat ng spells na may kaugnayan sa kamatayan. Kaya, nagpa siya siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang bigyan siya ng buhay. Gumagamit siya ng spell na nagpapanumbalak ng lahat ng nawala niyang dugo sa kanyang katawan, na nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Samantala, nagawa ni Regina na tapusin ang Ogre Void at sinubukang kontakin si Cilia, na wala pa ring malay. Narinig ito ni Leonas at nakitang kahanga-hanga na ang teknolohiya ng sangkatauhan ay nagawang umunlad ng ganoon kalaki. Sa wakas ay nagising si Cilia, at agad siyang niyakap, nakahinga ng maluwag na ligtas na siya. Pagkatapos ay sinusuri niya ang kanyang mga sugat at hindi niya alam kung paano siya ganap na gumaling. Naguguluhan siya dahil sigurado siyang namatay siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Leonas na ginamit niya ang kanyang banal na salamangka upang pagalingin ang kanyang likod. Ngunit hindi niya alam kung ano ang magic. Pagkatapos ay napagtanto niya na hindi gumamit ng spells sina Cilia at Regina para labanan ang voids. Ngunit ginamit nila ang kanilang mga armas na gawa sa advanced magic. Napagtanto niya na sa kasalukuyang panahon, ang mga tao ay hindi maaaring gumamit ng mahika. Nalilito pa rin, tinanong ni Cilio kung ginamit niya ang kapangyarihan ng isang banal na espada, ngunit hindi niya naiintindihan. Ipinaliwanag niya na ang ilang mga banal na espada ay may kapangyarihan sa pagpapagaling sa akademya ng Excalibur. Naniniwala siya na magagamit niya ang kapangyarihang iyon, at naniniwala siyang iyon ang dahilan kung bakit siya dinukot ng voids. Pagkatapos ay nagbigay siya ng buong paliwanag kung ano ang banal na mga espada. Sa pangkalahatan, ang mga ito ay mga kapangyarihang ginising ng sangkatauhan upang labanan ang mga voids 60 taon na ang nakalilipas. Muntik nang matalo ang sangkatauhan sa digmaan laban sa mga voids, ngunit ginising ng mga bata ang kapangyarihan ng banal na espada upang manipulahin ang apoy, hangin, at iba pa. Napagtanto niya na ang kapangyarihang ito ay iba sa ginagamit niya, kaya nagpa siya siyang itago ito sa lahat. Dumating si Regina, at tinanong ng mga batang babae kung ano ang nangyari sa void. Pagsisinungaling ni Leonas, sinabing nawala ito habang nanginginig siya sa takot. Pagkatapos ay nagpa siya silang umalis sa mga guho, at hiniling ni Cilia kay Leonas na samahan siya sa kanyang bisikleta, na ikinalito niya. Sumama siya sa kanya at nagmaneho sila pabalik sa akademya, habang patuloy na tinutukso ni Regina si Leonas. Pagkatapos ng mahabang biyahe, sa wakas ay tanaw na rin ni Leonas ang lungsod.
At napagtanto niya na ito ang 7th Assault Garden. Tinanong ni Regina si Leonis kung ito ang unang pagkakataon niyang makakita ng hardin ng pag-atake. Tumugon siya ng oo, inilalarawan ito bilang hindi kapani-paniwala. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang lungsod ay nakadock doon ngayon. Ngunit ang lungsod ay karaniwang kumikilos, dahil ginagamit ito sa mga frontline upang salakayin ang mga void colonies. Ipinaliwanag niya na ang lungsod ay maaaring gumawa ng kapangyarihan at pagkain at maaari ding tumawid sa karagatan. Si Leonis ay nalilito, hindi alam kung paano gumagalaw ang isang bagay na ito. Nagpasya siya na kailangan niyang suriin ang puwersa ng tao bago niya simulan ang kanyang paghahanda upang maibalik ang kanyang hukbo ng Dark Lord. Matapos makapasok sa lungsod, ipinaliwanag ni Celia na ang mga taong maaaring gumamit ng kapangyarihan ng isang banal na espada ay dapat mag-enroll sa Excalibur Academy. Hindi sila pinipilit na direktang labanan ang Voids, ngunit dapat silang makipagtulungan sa panahon ng digmaan. Iniisip ni Leonis na ito ay isang pagkakataon upang matuto ng higit patungkol sa mga banal na espada. Pagkatapos ay sinasabi ng mga babae na magkikita sila kapag natapos na niya ang kanyang inspection. Pagkaalis nila, pumasok si Leonis sa banyo at tinawag ang dalawang pangalan, sina Blackcast at Sherry, na lumilitaw mula sa kanyang anino. Si Sherry ang kanyang personal na kasambahay, habang si Blackcast ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan, ang prinsipe ng Realm of Shadows. Sinabi ni Leonis na matagal na silang huling nagkita, ngunit tinanong siya ni Blackcast tungkol sa kanyang bagong anyo. Sinimulan ni Leonis na paliwanagan si Blackcast, na nagpapaliwanag na dahil sa isang pagkakamali, napunta siya sa kanyang orihinal na katawan ng tao. Binanggit ni Blackcast na ito ang unang pagkakataon niyang makita ang anyo ni Leonis bilang bayani. Sa wakas ay nagsalita si Sherry at ipinahayag na nakita niyang maganda ang bagong anyo ni Leonis. Nagalit siya at nagtatanong kung niloloko siya nito. Nagsimulang magpanik ang cute na babae, ngunit pinabayaan ito ni Leonis, binanggit na tinawag niya sila dahil kailangan niya ng pabor. Hinihiling niya sa kanila na siyasatin ang lungsod, na ipinapaliwanag na ito ay isang ganap na naiibang hinaharap kung ihahambing sa naisip niya. Ipinaliwanag niya na ang mga tao ay hindi na gumagamit ng mahika, ngunit mayroon silang kakaibang kapangyarihan. Binanggit ni Blackcast na nakakaamoy siya ng ibang uri ng kapangyarihan. Pagkatapos ay sinabi ni Leonis na ang kanyang layunin ay mabawi ang kanyang Dark Lord Army, ngunit kailangan muna nilang malaman ang lahat ng kanilang makakaya. Bumalik ang dalawa sa kanyang anino at sinimulan ang kanilang investigasyon. Pagkatapos ay dumaan siya sa proseso ng inspection, kung saan siya ay sinabugan ng kung ano. Ang ilang mga makina ay nagsimulang mag-analyze sa kanyang data at patuloy siyang lumakad pasulong. Pagkatapos ng inspection, binigyan siya ng pansamantalang ID card. Tumitaw si Celia at inagaw sa kanya ang card para kunan ito ng litrato. Medyo nalilito siya dito, ngunit ipinaliwanag niya na pinatutunayan nito ang kanyang pagkakakilanlan sa lungsod. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na oras na para bisitahin ang akademya at sinabihan siyang sumakay sa kanyang bisikleta. Dinala siya ni Celia sa isang maliit na paglilibot sa lungsod, na ipinakita sa kanya ang malaking commercial district, na ikinagulat ni Leonis. Binanggit niya na ang lahat ay tila mapayapa sa lungsod, na nagudyok ng paliwanag mula kay Celia. Sinabi niya na ang The 7th Assault Garden ay hindi kailanman sumailalim sa isang walang bisang pagsalakay dahil ito ang pinakabagong lungsod. Gayunpaman, kasalukuyan silang gumagawa ng bago. Ibinunyag din niya na ang mga banal na swordsman ay nakadeploy sa mga frontline upang lumaban, ngunit ang lungsod ay ligtas. Gayunpaman, medyo humanga si Leonis sa dami ng malalaking gusali sa paligid at nagtanong kung bahagi ito ng akademya. Kinumpirma ni Celia at nagsimulang ipaliwanag ang mga gusali at kung para saan ang mga ito. Ang pinaka-nauugnay ay ang mga dining hall, ang training grounds, at ang dance hall. Medyo nalilito si Leonis. Hindi niya maintindihan kung bakit may dance hall sila. Ipinaliwanag ni Celia na kailangan na ipakita ang kanyang banal na espada dahil ang kanyang puso at espiritu ay kailangang maging mahinahon. Ipinakita niya sa kanya ang dormitoryo ng babae, ngunit pinigilan sila ni Muscle. Napansin ni Leonis na sinusubukang iwasan siya ni Celia, ngunit sinubukan silang pigilan ng lalaki. Tinanong niya siya kung sino si Leonis, ngunit sinabi lang niya na walang kinalaman si Muscle dito. Sinimula ng lalaki ang panlilibak kay Celia. Siya ay tumawa at sinabi na ang pleton ni Celia ay tumatanggap na ngayon ng mga bata, dahil lahat sila ay mga kabiguan. Sinabi ni Celia na si Leonis ay isang sertipikadong banal na eskrimador, ngunit sinabihan siya ng lalaki na huminto sa pagbibiro. Sa kabilang banda, iniisip ni Leonis na ang taong ito ay biniyayaan ng kamangmangan. Alam niyang hindi siya nakakapinsala dahil mukha siyang bata, kaya nagpasya siyang huwag parusahan ang taong ito para maiwasan ang anumang atensyon. Pagkatapos ay sinabihan ni Muscle si Celia na ihinto ang pagsisikap na maging isang holy sword user at sumali sa kanyang pleton. Sinasabi niya na sila ang mga nangungunang ranggo at kung sasali siya, papayagan siyang manatili sa akademya. Umisi siya habang tinatawag siyang kabiguan na hindi maaaring magpakita ng isang banal na espada, sa kabila ng pagdadala ng dugo ng mga banal na swordsman.
Ibinaba ni Celia ang kanyang ulo, tinanggap ang katotohanan, ngunit medyo nalilito si Leonis na hindi niya maipakita ang isang banal na espada. Pagkatapos ay naaalala niya na hindi niya magagamit ang kapangyarihang iyon sa mga guho, at iyon ang dahilan kung bakit siya tinamaan upang protektahan siya. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang ginagawa nito sa isang paaralan para sa Holy Swordsman. Ipinakita ni Muscle ang kanyang tunay na pagkatao. Sinabi niya sa kanya na pumunta sa kanyang pleton at maging laruan niya, tulad ng ibang mga babae. Sa ganitong paraan, maiiwasan niya ang pagpunta sa mga mapanganib na misyon. Iniisip ni Leonis na ang lalaki ay gumagamit ng ilang mind control magic sa mga babae. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na iyon ay ang kapangyarihan ng banal na espada ni Muscle. Tumanggi si Celia, na ikinagalit ng lalaki. Pagkatapos ay sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay kasama si Leonis, ngunit ang lalaki ay nagbigay sa kanyang mga damdamin at nagsimulang humawak sa kanyang buhok. Sinabi ni Leonis kay Muscle na huminto, ngunit ang lalaki ay nalilito lamang. Pagkatapos ay nagpakawala si Leonis ng isang spell at ang katawan ni Muscle ay nagsimulang manginig sa takot, hindi alam kung ano ang nangyayari. Napaluhod siya sa sakit at nilapitan siya ni Leonis. Lumapit si Leonis sa tainga ni Muscle at sinabihan siya ng ilang salita. Sinabi niya na si Celia ang kanyang babae at walang karapatan si Muscle na hawakan siya. Huminto si Leonis sa paggamit ng kanyang mahika, na nagbibigay kay Muscle ng pagkakataon na i-activate ang kanyang Holy Sword. Gayunpaman, dumating ang isa pang estudyante at sinabing ang paggamit ng kapangyarihan ng Holy Sword ng walang pahintulot ay labag sa mga patakaran ng akademya. Mas malala pa ang sitwasyon dahil nasa sector siya ng girls' dorm. Nagsimulang maglakad palayo si Muscle bago mapaihi sa kanyang pantalon. Pagkatapos ay iniisip ni Leonis sa kanyang sarili na hindi siya makapaniwala na siya ay nagtrabaho dahil sa isang hangal na langaw, ngunit hindi niya ito pinagsisisihan. Itinuturing niya ang kanyang sarili na pinakamapagpatawad sa lahat ng Dark Lords, ngunit si Celia ay isa sa kanyang mga tauhan. Samantala, tuwang-tuwa si Celia at nagpapasalamat sa dalaga sa pagtulong sa kanila. Ang babae ay si Elfen at binanggit na tila si Muscle ay nakatingin kay Celia. Pagkatapos ay tinanong niya kung si Leonis ang batang iniligtas niya sa mga guho. At may napansin si Leonis, ang mga kaibigan ni Celia ay napuno ng malalaking plot. Ipinaliwanag ni Elfen na siya ang operator ng platoon ni Celia, kaya napagtanto ni Leonis na palagi silang may komunikasyon. Nagpakilala si Leonis at tinanggap siya ni Elfen sa akademya. Pagkatapos ay ibinigay niya sa kanya ang kanyang uniforme at tinanong si Celia kung irehistro nila ang kanyang banal na espada. Sinabi ni Celia na kailangan munang maligo ni Leonis at tinanong kung pupunta si Elfen sa dormitoryo. Ipinaliwanag ni Elfen na kailangan muna niyang isumite ang walang bisang data ng pagsisiyasat sa mga kabalyero, na binanggit na mayroong isang bagay sa ilalim ng karagatan. Na-curious si Leonis tungkol dito, ngunit hindi ito pinansin sa ngayon. Ngunit hindi na ipaliwanag ni Elfen ang sitwasyon, dahil nagsisimula ng mahilo si Celia. Napagtanto ni Leonis na malapit na ang oras at tumungo sila sa dormitoryo ng kanyang koponan. Ipinaliwanag ni Celia na ang mga nakatalagang dorm ay batay sa mga marka ng pleton. Ipinaliwanag niya na ang bawat pleton ay may 5 o 6 na miyembro, at tinatrato sila ng akademya sa isang merit system. Mayroong mga paligsahan, mga laban sa pagsasanay, at mga eksaminasyon upang mapagpasyahan ang mga hanay ng bawat pleton. Ipinaliwanag niya na ang dorm ng kanyang team ay may air conditioning, bagong kagamitan sa pagsasanay, jet bath at sauna. Iniisip ni Leonis na ang isang jet bath ay isang sandata, ngunit sinabi niya sa kanya na pumasok. Pagkatapos ay tinanong niya kung okay lang sa kanya na pumasok sa dorm ng isang babae, ngunit sinabi niya na siya ay napakaliit, kaya wala silang pakialam. Sinimulan niyang i-relax ang kanyang sarili sa bahay, at si Leonis ay nalilito dahil wala siyang pakiramdam ng kahihiyan. Sinabihan niya itong maligo at sinunod niya ang utos nito. Biglang pumasok din si Celia. Wala siyang tunay na kahihiyan sa lalaki. Pagkatapos ay nagsisimula siyang humina at bumagsak. Hinawakan ni Leonis ang kanyang spell mark na nakalagay sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay biglang naging pulang-pula at ang kanyang mga canine teeth ay lumaki. Sinusubukan niyang abutin siya ng kanyang kamay, at hinila siya nito papalapit sa kanya. Nang bumangon, kumagat siya sa kanyang leeg at nagsimulang gamaan ang pakiramdam. Naguguluhan siya kung bakit niya ito kinagat, ngunit nagpa siya itong sabihin sa kanya ang totoo. Kinailangan niyang gamitin ang kanyang magic para maging pinakamalakas niyang tauhan, isang vampire queen. Nalilito siya ngunit ipinaliwanag niya na sa totoo lang, patay na siya. Maya-maya, nagising si Celia sa kanyang kama, nalilito sa nangyari. Ipinaliwanag ni Leonis na siya ay bumagsak dahil sa kakulangan ng mana, at kailangan niyang bigyan siya ng ilan sa kanya. Hindi niya maintindihan kung ano ang sinusubukan nitong sabihin at nagtanong tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Leonis. Sinasabi lang niya na siya ay isang sinaunang sorcerer na nabuhay muli mula sa kristal at gumagamit siya ng mga kapangyarihan na nakalimutan na. Ibinahagi rin niya na ang kanyang magic ay makokontrol lamang ang kamatayan, at hindi niya talaga siya mapapagaling o mabubuhay.
Inihayag ni Leonis na gumamit siya ng level 10 spell, na pinangalanang Create Elder Undead. Upang maging patas, hindi siya sigurado na gagana ang spell. Gayunpaman, bumalik siya bilang pinakamalakas sa lahat ng undead minions, ang Vampire Queen. Nag-aalala siya tungkol sa pagiging isang vampire, ngunit ipinaliwanag ni Leonis na kulang siya ng mana. Kaya, kinailangan niyang uminom ng kaunting dugo nito dahil sa kanyang vampiric impulses. Naniniwala siya sa kanyang kwento, at humihingi siya ng paumanhin dahil hindi siya nailigtas ng maayos. Tinanong niya kung maaari niyang ibahagi ang kanyang kwento, at pumayag si Leonis na makinig. Sinabi niya sa kanya ang nangyari 6 na taon na ang nakakaraan, kung paano nawala ang kanyang lungsod sa isang void attack, kasama ang kanyang mga magulang. Sinabi niya na ang kanyang mga magulang ay parehong gumagamit ng Holy Sword, na sinubukan ng kanilang makakaya upang protektahan ang lungsod. Gayunpaman, nalulungkot siya dahil kinailangan niyang nasa isang kanlungan kasama si Regina. Simula noon, nagsasanay na siyang gisingin ang Holy Sword at labanan ang voids. Pagkatapos ay tinanong niya ito kung maaari pa rin siyang magpakita ng isang banal na espada, ngunit hindi niya alam ang tungkol dito. Sinasabi lang niya sa kanya na mas malakas na siya ngayon dahil sa pagiging Vampire Queen niya. Medyo nag-aalala pa rin siya, ngunit nagbago ang mood ng magingay ang tiyan ni Leonis. Tinawanan niya ito at binanggit na mas maraming oras na ang ginugol niya sa kwarto ng isang babae kung ikukumpara sa pagkain. Tumungo sila sa cafeteria kung saan tinanong niya kung maaari pa ba siyang kumain ng normal na pagkain dahil isa na siyang vampira. Sumagot si Leonis na pwede ito, dahil siya ay isang mataas na ranggo. Mababawi niya ang mana mula sa pagkain, ngunit tumatagal ito ng masyadong maraming oras, kaya hindi ito ang pinakamabisang paraan para mabawi ang kanyang lakas. Pagkatapos ay narinig nila ang isang batang babae na nakikipag-usap sa dalawang lalaki sa background. Nagreklamo ang mga lalaki na hindi siya nakasuot ng uniforme ng paaralan at sinusubukang samantalahin ang sitwasyon. Nang mahawakan siya ng isa sa kanila, mabilis niyang itinumba ang mga ito gamit ang kanyang kahoy na espada. Pagkatapos ay sinabihan sila ng batang babae, na nagsasabi na siya ay may pahintulot na magbihis ng ganoon at ang mga lalaki ay nagsimulang tumakbo. Mabilis na tumakbo si Celia sa dalaga at tinawag itong Sekuya. Tinanong niya kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag ni Sekuya ang lahat. Dapat ay nasa tactical drill siya, ngunit sumilip si Sekuya dahil nakakainip at nagpas siyang sumugal hanggang sa mahuli siya ng dalawang lalaking iyon. Pagkatapos ay tumutok siya kay Leonis, ipinaliwanag na nabanggit na siya ni Elfen. Pinapanatili ni Celia ang kanyang bersyon, na nagsasabi na siya ay dinukot ng voids at iniligtas niya siya. Saka nagpakilala si Sekuya at nakipag-shake hands. Mabilis niyang napansin na siya ay isang taong nagtalaga ng kanyang buong buhay sa espada, at nagtataka kung gaano siya nagsanay. Pagkatapos ay ibinunyag ni Celia na si Sekuya ang vanguard attacker ng kanyang platoon, at nagbabayad para sa tanghalian ng lahat. Habang kumakain, tinanong ni Leonis si Sekuya kung bakit ganoon ang suot niya. Ipinaliwanag ni Sekuya na iyon ang tradisyonal na kasuotan ng kanyang tinubuang bayan, at isang alaala ng kanyang kapatid na babae. Ang kanyang nayon ay inatake at winasak ng voids at siya lamang ang nakaligtas. Kaya ngayon, nagsasanay na siya para lumakas at makaganti. Humihingi ng paumanhin si Leonis sa pagtatanong tungkol sa mga ganitong pangyayari, at ipinaliwanag ni Sekuya na kadalasan, ang mga tao ay dapat magsuot ng kasuotan ng akademya. Ngunit dahil ito ay isang memento mula sa kanyang kapatid na babae, kahit papaano ay nakakuha siya ng espesyal na pahintulot na isuot ito. Pagkatapos kumain, pumunta sina Celia at Leonis sa training ground para irehistro ang kanyang banal na espada. Doon niya nakilala si Alto, ang instructor na namamahala sa kanyang pagsusulit. Ipinaliwanag niya na susuriin niya siya upang matukoy kung anong uri ng banal na espada ang mayroon siya. Sinabi lang ni Leonis na isa siyang suporta na kayang gawin ang lahat ng uri ng bagay batay sa sitwasyon. Pagkatapos ay napansin niya ang ilang mga robot sa paligid at nagtanong tungkol sa mga ito. Ipinaliwanag ni Celia na ang mga robot na iyon ay mga void simulator, sa madaling salita, maaari nilang kopyahin ang void combat patterns. Sinabihan ni Alto si Leonis na labanan ito dahil nakatakda ito sa mababang antas. Sa palagay niya ay sapat na ang isang level 2 gravity spell para matapos ito ng mabilis, ngunit nauwi sa pagsira sa lahat ng mga robot. Hindi makapaniwala sina Celia at Alto. Tinanong ni Alto kung paano niya dinurog ang robot na iyon at tinanong kung ang kanyang banal na espada ay talagang isang uri ng suporta. Gusto niyang malaman ang higit patungkol dito at lahat ng tao sa paligid ay nagsimulang tumingin sa kanila. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pagprograma ng Void Simulator sa mas mataas na antas, ngunit naantala sila ng nakakainis na si Muscle. Gusto niyang humawak ng pagsusulit. Sinabi ni Leonis na wala siyang pakialam, ngunit kinukutsa din niya si Muscle sa pagsasabing siya ay nasa parehong antas ng mga robot. Nagalit ang lalaki kaya tinawag niya ang kanyang Holy Sword na Harry Potter Wand. Ang kanyang mga alagang babae ay tumatawag din ng tagapagmana ng mga armas, ngunit sinabi ni Celia na ang isang 5-on-1 ay hindi patas. Ngunit sinasabi lamang ni Muscle na ang kanyang banal na espada ay may kakayahang kontrolin ang iba bilang kanyang sandata.
Gayunpaman, mayabang na sinabi ni Leonas na matatalo lang niya ang 5 noobs. Nagpasya si Celia na sumali at tulungan siya, na nahulog sa plano ni Muscle. Dahil papayagan niya itong tulungan si Leonas sa isang kondisyon. Kung matalo siya, sasali siya sa pleton niya at magiging laruan niya. Alam ni Leonas na gusto lang pagsamantalahan ni Muscle si Celia at nagpas siyang samantalahin ito. Tanggap niya ang kondisyong iyon, ngunit kapag natalo si Muscle, hindi na niya dapat guluhin pa si Celia. Tulad ng alam mo, ang lalaki ay sobrang hangal na siya ay nagiging sobrang kumpiyansa, at tumanggap. Sinabi sa kanya ni Leonas na hindi siya papayag na hawakan ng sinuman ang kanyang babae, at nagsimulang mamula si Celia. Pagkatapos ay humingi si Celia kay Alto ng isang training sword, isang banal na replika ng espada na ginawa para sa pagsasanay. Matapos i-set up ang kanilang mga posisyon ay nagpasya silang magsimula. Mabilis na sumugod si Celia at pinatumba ang isa sa mga babae. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Muscle, ngunit dumating ang isa pang babae upang harangan ito. Pasimpleng nanunood si Leonas, iniisip na nag-improve ang kanyang raw attribute simula nang maging vampire queen siya. Binasag ng isa sa iba pang mga batang babae ang kanyang sandata sa lupa, na pinilit na iwaksi ni Celia ang mga bato. Si Muscle ang karaniwang loser, sinabihan niya ang isa sa kanyang mga alagad na harapin si Leonas habang si Celia ay ginulo. Ang batang babae ay sumugod at umatake gamit ang kidlat. Ngunit si Leonas ay gumagamit lamang ng isang mababang antas ng spell upang harangan ito ng kanyang anino, at pagkatapos ay ginamit niya ito upang pigilan ang babae. Si Celia pagkatapos ay nagsimulang makakuha ng kalamangan laban sa 2 batang babae na kanyang kinakalaban, ang pangatlo ay sumulong, ngunit pinabagsak siya ni Celia. Pagkatapos ay nagpasya si Celia na harapin si Muscle, ngunit ginamit lang niya ang kanyang wand upang pigilan siya sa paggalaw. Medyo nalilito siya sa nangyayari, ngunit ipinaliwanag niya na ito ang kanyang tunay na kapangyarihan, ang Holy Sword of Dominion. Inalis niya ang espada sa mga kamay nito at ipinaliwanag ang lahat ng maruruming bagay na gagawin niya sa kanya mamaya. Ngunit una, nagpasya siyang harapin si Leonas na medyo na corner. Pinipigilan pa rin niya ang unang babae, ngunit ang tatlo pa ay tumayo at pinalibutan siya, 4 na ngayon ay kasama si Muscle. Iniisip ni Leonas na maaari niyang gamitin ang isang level 2 spell at tapusin ang mga ito sa isang iglap, ngunit bigla niyang narinig si Celia. Kinakausap niya ang sarili, binabanggit kung gaano niya kagustang protektahan siya. Pagkatapos ay nakikiusap siya sa kanyang banal na espada na lumitaw. Ang kanyang matinding pagnanasa ay gumagawa ng isang maliwanag na lumitaw sa kanyang mga kamay. Ang liwanag pagkatapos ay nagiging isang banal na espada. Si Regina na nanunood, hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Gamit ang kanyang banal na espada, nagawa ni Celia na makawala sa mga pagpigil. Si Muscle ay malinaw na loser na hindi makapaniwala sa nangyayari, na nagbibigay kay Celia ng pagkakataong sumugod. Sinisira niya ang kanyang wand sa kalahati, pinakawala ng lahat ng mga batang babae sa kanyang kontrol. Nang walang anumang pagpipilian, sumuko siya tulad ng maliit na loser. Nagsimulang magsaya ang lahat para kay Celia, kabilang si Regina, na agad siyang niyakap. Napakasaya niya na nagawa niyang gisingin ang kanyang kapangyarihan, at halos hindi makapaniwala si Celia na nagawa niya ito. Nang maglaon, nagpasalamat siya kay Leonas sa pagtulong sa kanya. Tinapik niya ito at nagpas siyang humingi ng pabor sa kanya. Gusto niyang palakasin siya nito at hilingin sa kanya na sumali sa kanyang pleton. Mabilis niyang tinanggap ang deal. Nagsagawa sila ng isang welcoming party, kung saan nagluluto si Regina ng isang malaking piging. Pagkatapos ay sinabi ni Elfen kay Leonas na pumunta sa kanyang silid, upang masuri niya ang kanyang mga kakayahan. At iyon ang nagtutulak sa tunay na pag-uusap na magsimula. Wala nang mga bukas na silid sa kanilang dorm, kaya si Leonas ay kailangan manatili sa isa sa kanila. Mabilis na tumalon si Regina sa pag-uusap, gusto niya ang clap session na iyon, nangako pa siyang gagawin siyang sweet araw-araw. Gusto rin ni Sakuya ang ideyang iyan, kahit na halos buong araw ay wala siya. Sumama si Elfen, na nagsasabi na marami siyang plot sa kanyang silid. Napakaraming pagpipilian ni Leonas, ngunit tumalon si Celia sa pagitan. Itinuring niya ang kanyang sarili na kanyang tagapag-alaga, kaya't sisiguraduhin niyang komportable siya sa gabi. May pinaghihinalaan ang mga babae, ngunit binanggit ni Leonas na mas gusto niyang manatili kay Celia. Hindi dahil malamig ang taglamig, kundi dahil iyon ang magbibigay daan sa kanilang dalawa na itago ang kanilang mga sekreto. Lalo na dahil kakailanganin niyang makakuha ng mana mula sa kanyang dugo. Tulad ng ipinangako, pumunta si Leonas sa silid ni Elfen upang suriin. Ginagamit niya ang kanyang Holy Sword Eye of the Witch para scan ang kanyang data. Humanga si Leonas tungkol dito, ngunit ipinaliwanag niya na nawala ang kanyang kapangyarihan sa Holy Sword at limitado na ngayon ang kanyang mga kakayahan. Ipinahayag niya na siya ay bahagi ng 7th Pleton. Sinisiyasat nila ang ilang mga guho at inatake ng Voids. Sa oras na napagtanto nila na ito ay isang bitag, huli na ang lahat. Nagkawatak-watak ang grupo, at siya lang ang nakaligtas. Pagkatapos ay nawala ang karamihan sa kanyang kapangyarihan at nagkulong sa kanyang silid.
Ngunit binisita siya ni Celia kaya tinanggap niyang sumali sa platoon. Pagkatapos ay tinapos niya ang pag-scan sa kanyang biological data at nakahanap ng isang bagay na kawili-wili. Sinasabi nito na si Leonis ay nag-e-enjoy sa pagtitig sa dibdib. Sinasabi niya sa kanya na ang pagiging makulit ay hindi mabuti. Pagkatapos ay napansin niya ang isang mapa sa kanyang monitor at nagtanong kung maaari niya itong suriin. Pumayag siya at binigyan siya ng tablet na may mapa. Habang sinusuri ito, napansin ni Leonis ang void distribution area sa nakalipas na ilang buwan. Pagkatapos ay tinawag niya si Black Cass at nalaman mula sa kanya na ang mga voids ay may katulad na katangian sa mga halimaw na ginamit ng mga Dark Lords laban sa sangkatauhan. Pagkatapos ay inutusan niya si Black Cass na siyasatin ang mga spot na ipinakita sa mapa. Nawala si Black Cass at biglang sumulpot si Sherry. May report din siya, walang alam ang mga tao tungkol sa anumang Demon Lord. Hindi nila alam ang tungkol sa mga sinaunang Diyos o ang digmaan sa pagitan ng Dark Lords at ng 6 na bayani mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas. Hinihiling niya sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang pagsisiyasat. Samantala, mayroong isang grupo ng mga diver na nag-iimbestiga sa mga guho sa ilalim ng dagat. Nakakita sila ng isang malaking puno na may mukha. Ang puno ay nagsimulang tumawag sa pangalan ni Leonis at inaatake ang mga maninisid. Kinabukasan, nagising si Leonis at napansin niyang nakagat ang kanyang leeg. Agad siyang pumasok sa kwarto ni Celia at inutusan itong bumangon. Dahil siya ay alagad, agad siyang bumangon, nalilito sa ginawa nito. Ipinakita niya sa kanya ang marka ng master contract, na nagpapaliwanag na maaari lang siyang umorder sa kanya. At hindi siya makakatanggi sa utos niya. Bigla siyang nataranta at nagtanong kung maaari rin ba itong literal na utusan siya na gumawa ng mga aksyon. Ipinaliwanag ni Leonis na hindi niya siya utusan na gawin ang mga ganoong bagay. Nakatitiyak siya, nagpa siya na maniwala na si Leonis ay palaging magiging mapagkakatiwalaan. Pagkatapos ay binago ni Leonis ang paksa, tinanong kung sinipsip niya ang kanyang dugo habang siya ay natutulog. Nahihiya siya, na binanggit na sumisipsip siya ng kaunti dahil hindi niya mapigilan ang sarili sa kalagitnaan ng gabi. Sumagot si Leonis na wala siyang pakialam dahil siya ang kanyang alipin. Gayunpaman, dapat muna itong sabihin sa kanya. Naiintindihan niya ito at humingi ng tawad sa kanya. Pagkatapos ay nag-ambala sila nang mag-ring ang kanyang telepono. Sinagot ni Celia ang tawag ni Elfen at tinanong siya ng dahilan ng biglaang pagtawag. Pagkatapos ay iniulat ni Elfen na mayroong kakaiba. Dapat ay sinisiyasat ng 13 platoon ang Seabed, ngunit hindi pa sila bumabalik. Kilala sila sa pagiging bihasang grupo, ngunit wala pang balita. Sinabi ni Elfen na ipagpapatuloy niya ang pagsisiyasat sa kaso at bibigyan siya ng update mamaya. Pagkatapos ay binanggit ni Celia ang pangako ni Leonis na sasanay niya ito, at pumayag siyang magtungo sa lugar ng pagsasanay. Samantala, may meeting ang staff ng Excalibur's Academy. Medyo nag-aalala sila tungkol sa 13 platoon at nagtatanong tungkol sa kanilang nakolektang data. Nalaman nilang mayroong void colony sa seabed sa ilalim ng Assault City. Iniisip nila na ang mga voids ay malamang naaatake sa lungsod sa isang malaking grupo. Ang isa sa mga miyembro ng kawani ay nagtanong kung ilang voids ang makikita sa kolonya. Ngunit ang sagot ay nag-aalala. Ilang daan, kung hindi higit pa. Nag-aalala sila dahil malaki ang posibilidad na may lalabas na Void Lord sa pag-ataking ito. Samantala, sinasanay ni Celia ang kanyang mga kasanayan laban sa dalawang robot. Ngunit ito ay medyo madali para sa kanya, lalo na dahil sila ay dumating ng paisa-isa. Kinomplement ni Leonis ang kanyang mga kakayahan at tinanong siya kung mayroon siyang magtuturo sa kanyang swordsmanship. Inihayag ni Celia na itinuro sa kanya ng kanyang pamilya ang mga pangunahing kaalaman noong bata pa siya, at mula noon, palagi na siyang nagsasanay, ngunit ang kanyang pag-unlad ay mabagal na ngayon. Pagkatapos ay binanggit ni Leonis na dapat siyang maging mas malakas ngayon dahil isa rin siyang vampire queen. Halos hindi siya makapaniwala. Ipinaliwanag ni Leonis na hindi siya sanay na gamitin ang malawak na reserbang mana sa kanyang katawan. Sinabi niya sa kanya na kung matutunan niya kung paano gamitin ito, ang kanyang lakas ay tataas ng marami. Humingi siya ng patnubay at ipinatawag ni Leonis ang kanyang staff. Sinabi niya na bibigyan niya siya ng mas makatutuhanang kalaban at maglalagay ng barrier sa paligid. Pagkatapos ay gumamit siya ng summoning spell upang lumikha ng ilang skeleton na sundalo mula sa anino. Nalilito siya, ngunit ipinaliwanag niya na iyon ang kanyang pinakamababang ranggo na mga alagad. At na siya ay libre upang sirain ang mga ito, sa paraang gusto niya. Pagkatapos ay nagpasya siyang magsimula at magsimulang maghiwa ng mga kalansay ng paisa-isa. Umiiwas siya nang salakayin siya ng 2 kalansay mula sa magkabilang panig, at sinamantala ni Leonis ang pagkakataong ito para makatawag ng higit pang mga sundalo. Pagkaraan ng ilang minuto, napansin ni Leonis ang kanyang pagod at nagpas siyang huminto. Ibinalik niya ang kanyang mga skeleton sa mga anino at tinanong kung kailangan niya itong bigyan siya ng mana. Sinabi niya na ayos lang siya, at pinupuri niya muli ang kanyang mga kakayahan. Pagkatapos ay nagpasya siyang bumalik sa dorm, ngunit tinanong siya nito kung gusto niyang kumain kasama siya.
Tumanggi siya, ngunit ang kanyang tiyan ay gumagawa ng ilang ingay. Nagsisimula siyang tumawa, at naiinis siya sa kanyang katawan. Samantala, papalabas na si Sekuya ng dorm nang mapansin niya si Black Cass sa labas. Gustong-gusto niya ang hitsura nito na tumatakbo papunta sa kanya. Iniisip niya na mayroon itong maharlika na aura at nagpa siya na bigyan siya ng pangalan hanggang sa mahanap niya ang kanyang may-ari. Tinawag niya siyang Fluffamaru, the Black. Siyempre, kinamumuhian ni Black Cass ang pangalang iyon, ngunit binabaliwala lang niya ito, iniisip na gusto niya ito. Nagpa siya siyang i-warp ang kanyang leeg gamit ang isang piraso ng tela, na binanggit na mayroon itong pagkain sa loob. Siya pagkatapos ay lumayo, sinasabing magkikita sila ulit. Samantala sa loob, si Elfen ay nagsisikap na makakuha ng mas maraming data, nang parehong sina Regina at Sekuya ay pumasok. Si Sekuya ay medyo hyped up, binanggit kung paano niya nakilala si Black Cass. Pagkatapos ay tumutok sila sa bagong pagsisiyasat, habang ipinapadala ang isang bagong grupo upang hanapin ang Void Lord. Gayunpaman, hindi pa sila bumabalik, ito ay isang mas mahusay na grupo kaysa sa huling pagkakataon. Bumalik kina Celia at Linus. Naglalakbay sila sa lungsod sakay ng kanyang bisikleta, patungo sa kanilang tanghalian. Ngunit kalaunan ay huminto ang dalawa sa isang orphanage. Nalilito si Linus, ngunit ipinaliwanag ni Celia na ito ay isang restaurant at isang orphanage. Mabilis na lumabas ang mga ulila, natutuwang makita si Celia. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang lugar na ito ay nag-aalaga ng mga batang refugee na walang mapupuntahan. Kahit papaano, medyo nakaka-resonate si Linus sa mga batang ito dahil ulila rin siyang walang tirahan bago naging bayani. Pagpasok sa loob, humingi ng tawad si Celia dahil hindi siya nakadalaw sa kanila kanina dahil sa kanyang mga pagsusulit. Ang isa sa mga bata ay sumilip sa kanyang likuran upang gumawa ng isang bagay na kawili-wili. Ngunit nagagalit si Linus na may gumagawa niyan sa kanyang alipin. Ginagamit niya ang kanyang mahika para atakihin ang bata ngunit huminto nang sabihin sa kanya ni Celia na ayos lang. Bumaba ang may-ari ng lugar, siya si Frenia. Ipinakilala niya siya kay Leo, na ipinapaliwanag na siya ay isang batang lalaki na iniligtas niya sa mga guho. Sinabi niya sa kanya na siya ay isa ring banal na eskrimador, na ginagawang ang lahat ng mga bata ay kumapit sa kanya, na iniisip na siya ay kamanghamanghang. Pagkatapos ay sinabi ni Celia sa kanila na nagdala siya ng ilang mga gulay at donut para sa mga bata. Masaya ang mga bata at binanggit ni Frenia na malapit na siyang maghanda ng tanghalian. Samantala, nagising si Sekuya mula sa kanyang pagtulog na may kakaibang pakiramdam. Tumalabas na may ilang mga baging na tumutubo sa loob ng control room ng Assault City. Nakita natin ang halimaw na anyo ni Arakel na nakalusot sa ilalim ng lupa sa Assault City. Samantala, sa HQ ng Assault City, may ulat na ang malaking puno ay nawala. Nagtataka sila kung ito ay Void at determinadong harapin ito kapag nahanap nila ito. Pagkatapos ay nakipag-ugnayan sila kay Elfen at pinahintulutan siyang ipaliwanag ang mga resulta ng kanyang pagsusuri. Ipinaliwanag niya na may nakita siyang bagay sa ilalim ng lupa sa District 62. Ipinaliwanag din niya na kasabay nito, nagkaroon ng magic energy reaction. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang parehong nangyari pagkaraan ng ilang minuto, at pagkatapos suriin ang lahat ng data, napagpasyahan niya na ito ay sanhi ng isang Void. Nagsisimulang magpanik ang lahat, hindi makapaniwala na may Void na nakalusot sa mga pasilidad sa ilalim ng lupa. Sinusuri ng data team ang bagong impormasyon gamit ang kanilang nauna at ipinapaliwanag nito ang totoo. Ang matanda ay nalilito at nagtanong kung bakit ang kanilang Void detection machine ay hindi nagbigay sa kanila ng anumang signal. Ipinaliwanag ng analyst na ang Void ay gumawa ng mahihinang magic wave, sa makatuwid ang makina ay hindi nag-react dahil ito ay itinuturing na isang karaniwang aksidente. Biglang tumunog ang alarm at ipinaliwanag ng analyst na may nakitang gumagalaw sa District 31. Nalilito na naman ang matanda, nagtatanong kung bakit hindi naglalabas ng magic ang bagay na yon. Mabilis na napagpasyahan ni Elfen na ang Void ay nililimitahan ang kapangyarihan nito upang maiwasang matukoy. Tinatanggihan ng matanda ang posibilidad na iyon dahil hindi matalino ang Voids. Ngunit diretsyong tinanong siya ni Elfen kung nakakita sila ng anumang mga pahiwatig tungkol sa nangyari sa huling pangkat ng pagsisiyasat. Ang isa pang alarma ay tumunog, sa pagkakataong ito, isang ulat mula sa departamento ng stock. Ang ulat ay nagsasaad na natagpuan nila ang ilang mga ugat ng puno sa seksyong iyon. Samantala, sa silid ni Elfen, nag-aalala si Regina dahil hindi niya makontak si Celia. Tinanong ni Elfen kung alam niya kung nasaan si Celia at sumagot si Regina na dapat ay nasa ampunan siya kasama si Linus. Sinusubaybayan sila ni Elfen sa pamamagitan ng GPS, ngunit tinanong siya ni Regina kung talagang nakapasok ang Void sa lungsod. Sumagot lang si Elfen ng oo, at sinabihan sina Regina at Sekuya na manatiling alerto. Samantala sa bahay ampunan, ang mga bata ay nasiyahan sa kanilang tanghalian, nang ang isa sa kanila ay humiling kay Linus na ipakita sa kanya ang kanyang banal na espada. Halatang inis na inis si Linus dahil dumura lang sa mukha ang tangang batang ito. Gayunpaman, mayroong isang batang babae na nagngangalang Chisela na nagpakalma sa bata at binigay kay Linus ang kanyang panyo.
Nakikita siya ni Leonis bilang isang mabait at edukadong bata, ngunit malinaw na crush niya ito. Nahihiya niyang tinawag siyang cool dahil sa kakayahang gumamit ng isang banal na espada at mabilis na nagmamadaling bumalik sa kanyang taniman ng kamatis. Bumalik sa punong tanggapan, nakakahanap sila ng ilang pahiwatig tungkol sa kung ano ang nangyayari. Hindi lamang sila nakahanap ng ilang yabag, ngunit nakakita rin sila ng isang pasilyo na puno ng mga ugat ng puno. Ang mga lalaki doon ay naghihintay ng utos na sirain ang mga ugat na iyon. Biglang, ang mga ugat na iyon ay nagsimulang lumaki at nagpapakita ng ilang uri ng mga mata. Sa susunod na sandali, lahat ng lalaki ay inaatake, at nawalan sila ng komunikasyon. Naniniwala na ngayon ang general na ito ay isang void ngunit nagtataka kung paano ito nakapasok sa ilalim ng lupa. Mas lumalala ang mga bagay nang ibinunyag ng analyst ang mga ugat na nagawang putulin ang sistema ng komunikasyon sa loob ng lungsod. Sinimulan ni Harry Fatter na gamitin ang kanyang iPad para i-hack ang system at muling itatag ang ilang komunikasyon. Dalawang lalaki ang nakaligtas sa huling pag-atake, gayunpaman, hinayaan nilang makatakas ang void. Hindi lamang iyon, ngunit hindi nila masusubaybayan ang void sa ngayon. Nababaliw ang general, dahil karaniwang walang tigil ang pag-atake ng void, ngunit tumakas ang isang ito. Mabilis na napagtanto ng mga analyst na ang void ay dumaan sa koridor ng enerhiya ngunit hindi alam kung bakit. Mabilis na napagtanto ni Elfen na ang layunin nito ay ang Magic Energy Core na nagpapanatili sa lungsod. Mabilis niyang ipinaliwanag na kung ito ay isang Void Lord, gagamitin nito ang Magic Energy Core para gumawa ng malaking stampede. Nababaliw ang lahat, nag-uutos na protektahan ang Magic Core at i-activate ang lahat ng defensive system. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang segundo, ang mga ugat ng puno ay lumalabag sa mga dingding at sinusubukang maabot ang core. Ang sistema ng pagtatanggol ay nagsimulang bumaril sa mga ugat, habang ang mga tropa ay dumating. Gayunpaman, ang sistema ng pagtatanggol ay kumukuha ng ilang pagkalugi. Mabilis silang nagpasya na baguhin ang kanilang prioridad upang hindi lamang ipagtanggol ang core. Ngunit inutusan din nila ang mga mamamayan na lumikas, habang ang iba ay naghahanda upang harapin ang isang stampede. Samantala sa bahay ampunan, ang pangit na kasuklam-suklam na batang ito ay nagpipilit pa ring makita ang banal na espada ni Leonis. Sinusubukan pa rin ng mga sundalo na harapin ang mga ugat, ngunit huminto sila nang naabot na nila ang Magic Core. Mabilis itong pumasok at sinimulang i-summon ang voids. Ang alarma ng lungsod ay mabilis na nagsimulang tumunog, kaya nagmamadaling lumabas sina Celia at Leonis. Napagtanto nilang isang stampede ang tumatama sa kanilang lungsod. Nag-a-activate ang defense system ng lungsod, gamit ang reserbang enerhiya ngunit aabutin ng 3 araw para makakuha sila ng anumang tulong mula sa labas. Tumulong sina Elfen, Sequoia, at Regina para ilikas ang mga mamamayan, ngunit nag-aalala pa rin ang lahat kay Celia. Tiniyak ni Elfen na dapat dumating si Celia doon sa lalong madaling panahon, dahil dapat niyang sundin ang mga normal na pamamaraan. Ngunit ang kanilang focus sa ngayon ay ang pagharap sa mga voids sa lugar. Ang kalangitan ay puno ng void, ngunit ang mga machine gun ng sistema ng pagtatanggol ay nagsimulang mabilis na harapin ang mga ito. Ang mga batang babae pagkatapos ay nakarating sa isang rooftop, kung saan ang bawat isa sa kanila ay nagsimulang ipatawag ang kanilang mga banal na espada at umatake. Samantala, pinapanood ito ni Leonis mula sa malayo, sa pag-aakalang medyo malakas ang void humanoids. Si Celia ay nagsimulang magpanik at bumalik sa loob, na nagsasabi na dapat nilang ilikas ang mga bata. Sinubukan ni Leonis na sumunod ngunit nag-ambala siya ni Sherry, na humihingi ng kanyang mga order. Sinabi sa kanya ni Leonis na protektahan ang kanyang mga pamilyar. Sinubukan ni Sherry na tumanggi, na nagsasabing gusto niya itong protektahan, ngunit sinabi lang niya sa kanya na umalis. Pagkatapos ay tinawag ni Celia si Leonis, na ipinapaliwanag na ang mga bata ay handa ng lumikas. Gayunpaman, may napansin si Leonis at sinabi sa kanya na mapanganib ito sa labas. Isang Dragon Void ang nasa lugar, at lumabas si Celia para harapin sila. Ipinatawag niya ang kanyang banal na espada, ngunit napansin ni Leonis na hindi niya naabot ang kanyang tunay na kapangyarihan bilang isang Vampire Queen. Nang tinanong kung natatakot siya, sumagot siya ng oo. Ngunit hindi siya maaaring umalis sa takot at hayaan ang mga bata na mapahamak. Umiti siya, at nagpa siya na ipatawag ang kanyang staff, nagpa siya na huwag hayaang mamatay ang kanyang pinakamalakas na pamilyar. 2 voids ang umatake, ngunit mabilis na hinarap sila ni Celia. Pagkatapos ay napansin niya, 2 iba pa ang nasusunog sa hangin at napagtanto na ito ay gawa ni Leonis. Tinanong niya kung ito ang kanyang kapangyarihan, ngunit nakatuon lang siya sa mga susunod na target. Parami ng parami ang mga void na nagsisimulang lumitaw sa paligid ng lungsod. Napansin ni Sequoia ang ilang mga ogre at sumugod gamit ang kanyang espada, ginawa silang barbecue na tinadtad na karne. Ginagamit ni Regina ang kanyang malaking canyon para barilin ang mga dragon, habang ginagamit ni Elfen ang kanyang mga gamit para subaybayan ang lugar. Biglang naramdaman nila ang pagyanig ng lupa at napansin nila ang isang malaking void hydra. Pagkatapos ay tinitingnan ni Leonis ang mga voids at napagtanto na ito ay mga halimaw mula sa 1,000 taon na ang nakalilipas.
Kahit na ang mga dakilang dragon ay napinsala at naging mga voids. Mabilis niyang napagtanto na kung kasing lakas sila ng nakaraan, hindi siya maaaring gumamit ng mababang antas ng mga spell. Sinabihan niya si Cillian na protektahan siya habang nag-spell siya ng mataas na antas. Siya ay mabilis na sumugod upang harapin ang ilang voids na nagbibigay daan kay Leonis na simulan ang kanyang spell. Gayunpaman, hindi niya talaga alam kung bakit niya ito ginagawa. Siya, ang dakilang Demon Lord, ay wala dapat pakialam sa pagkawasak ng isang lungsod ng tao. Gayunpaman, hindi siya maaaring manatiling tahimik kapag may sumubok na hamanin siya at ang kanyang pamilya. Isang malaking dragon ang lumitaw sa kanyang harapan, at si Leonis ay nagcast ng kanyang level 10 spell. Lumilitaw ang ilang bowl ang apoy sa himpapawid at bumagsak sa lugar. Natakot si Cilia dahil umuulan ng mga bowl ang apoy, ngunit sinabihan siya ni Leonis na manatili. Nagawa niyang maipit ang dragon, ngunit inatake nito si Cilia ng apoy. Iniiwasan niya ito, at sinimulan ni Leonis na sisihin ang kanyang kasalukuyang katawan para sa kanyang mababang antas ng kapangyarihan. Biglang lumitaw si Black Cass mula sa anino at kinagat ang leeg ng dragon. Ginagamit ni Leonis ang pagkakataong ito para mag-cast ng isa pang level 10 gravity spell, na ibagsak ang dragon sa sahig. Hindi makapaniwala si Cilia na nakita niyang natalo ni Leonis ang napakalaking void. Ngunit, biglang umuuga at gumuho ang sahig. Tumilitaw muli ang tatlong ugat, at pinipigilan nila si Cilia. Dahan-dahan siyang hinila sa loob ng butas. Sinubukan ni Leonis na tulungan siya, ngunit may ilang mga ugat na humaharang sa kanyang landas. Ang mga ugat ay nagsimulang bumuo ng ilang hugis at tumawag sa kanyang pangalan. Umiti si Leonis at kinilala ang mga ugat bilang Arakil, isa sa mga dating bayani. Binanggit ni Leonis na hindi niya inaasahan na makita si Arakil makalipas ang 1,000 taon. Ipinatawag niya ang kanyang staff at nag-spell. Gayunpaman, ang punong lalaki ay hindi nakikipaglaban sa kanya ng direkta at bumalik sa ilalim ng lupa. Napagtanto ni Leonis na buhay pa si Cilia dahil hindi pa nawawala ang marka. Si Black Cass ay lumabas sa anino upang pag-usapan ang tungkol kay Arakil at kung paano siya nagbago pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Napansin ni Black Cass ang mga bata mula sa ampunan na nakatingin kay Leonis. Nagtataka siya kung bakit nila inilalagay ang kanilang sarili sa panganib at tinanong siya kung may kinalaman siya sa kanila. Iniisip ni Leonis na natatakot sila sa kanyang kapangyarihan. Lumapit siya sa kanila, sinabihan silang bumalik sa kanlungan ngunit pinasalamatan nila siya sa pagprotekta sa kanila. Nakiusap sila sa kanya na iligtas si Cilia, nagulat sila na hindi sila natatakot sa kanya, tiniyak niya sa kanila na ililigtas niya siya. Nagtayo siya ng barrier at nagpatawag ng mga skeleton guard para protektahan sila. Naglakad pabalik si Leonis kay Black Cass na nakarinig ng tunog ng communication device ni Cilia. Sina Elfine at Regina ay nakaharap sa Hydra at gusto ang backup ni Cilia. Ngunit sinabi sa kanila ni Leonis na kinidnap si Cilia. Sinabi niya kay Elfine na kunin ang lokasyon ni Cilia gamit ang kanyang banal na espada, ngunit sinabi niya sa kanya na maghintay para sa kanilang tulong. Sinabi sa kanya ni Leonis na walang oras at binigyan siya ng tanawin ng lugar kung saan inagaw si Cilia. Nahanap ni Elfine ang kanyang lokasyon at sinabi kay Leonis. Biglang, si Elfine ay malapit ng atakihin ng Hydra, ngunit siya ay protektado ni Sherry. Habang papunta sa kinaroroonan ni Cilia, tinanong ni Black Cass si Leonis kung bakit niya ipinadala si Sherry upang tulungan ang mga tao. Sinubukan ni Leonis na bigyan ng dahilan si Black Cass, ngunit hindi kumbinsido si Black Cass. Sa wakas ay umamin si Leonis sa bahagyang pagkagusto sa tao at natuwa si Black Cass sa kanyang sagot. Ginagamit ni Leonis ang kanyang mahika para basagin ang pinto patungo sa silid na hawak si Cilia. Pumasok silang dalawa sa kwarto kung saan nahanap nila ang Branch Dude. Hostage ni Arakil si Cilia at sinabi sa kanya ni Leonis na oras na para ibalik ang kanyang minion. Inilunsad ni Leonis ang kanyang flame magic na sumunog sa mga baging. Ngunit mabilis na nag-regenerate si Arakil at tinanong si Leonis kung paano siya nabubuhay pa. Sinabi sa kanya ni Leonis na hindi siya namatay, ngunit sinelyuhan lang niya ang kanyang kaluluwa 1,000 taon na ang nakalilipas. Sinabi sa kanya ni Arakil na nagbago ang mundo mula noon. Sinasabi niya na ang mundo ay kailangang itayo muli, gamit ang Empty Star. Tinanong siya ni Leonis tungkol sa Empty Star. Sinabi sa kanya ni Arakil na siya ay napili upang maging tagapaghatid ng mabuting balita. Ilang mga mata ang bumukas mula sa mga sanga ni Arakil na nagpaunawa kay Leonis na natalo ni Arakil ang mga pari ng Sagradong Orden. Tinawag ni Leonis si Cilia at sinagot niya ito mula sa likod ng pangunahing sangay ni Arakil. Pinipigilan siya ng malalakas na baging. Habang nagagambala si Leonis, sinubukan siyang salakayin ni Arakil. Ngunit binalaan siya ni Black Cass, at nakakaiwas siya sa oras. Tumatakbo sila sa paligid ng silid na umiiwas sa mga pag-atake ni Arakil. Si Leonis ay nagpatawag ng yelo upang putulin ang mga sanga. Ngunit ang halimaw ay nag-regenerate ng napakabilis. Sinubukan niyang atakihin si Leonis habang wala siyang bantay, ngunit pinoprotektahan siya ni Black Cass.
Napansin ni Black Cos na humihina ang kanilang mahika sa bawat segundo at sinabi ni Leonis na ito ay dahil nasa lugar na sakop sila ni Arakil. Gumagamit si Arakil ng isang spell upang madagdagan ang bilang ng mga spellang ng sabay-sabay. Pagkatapos ay lumilikha siya ng maramihang mga sinag ng liwanag na nagkukumahog sa paligid ng silid. Si Leonis ay natama ng isang sinag at sinubukang pagsamahin ang kanyang mahiwagang pag-atake kay Black Cos. Gayunpaman, lumikha si Arakil ng isang light barrier upang protektahan ang kanyang sarili. Sinabi ni Black Cos kay Leonis na si Arakil ay may walang limitasyong kapangyarihan dahil sinisipsip niya ito mula sa kristal na mana. Sinabi ni Leonis kay Black Cos na oras na para makipagsapalaran. Samantala, sinubukan ni Celia na kumawala sa mga sanga na pumipigil sa kanya, ngunit nasugatan lamang nito ang kanyang katawan. Sa kabila ng sakit, ayaw niyang sumuko at hayaan si Leonis na lumaban ng mag-isa. Ipinatawag niya ang kanyang banal na espada at sinubukang putulin ang mga sanga, ngunit hindi siya makagalaw. Sa labas, patuloy na inaatake ni Arakil si Leonis gamit ang kanyang light magic. Sina Leonis at Black Cos ay nagsanib upang magbigay ng isang malakas na spell. Gayunpaman, gumagawa si Arakil ng isang light magic barrier upang labanan ito. Si Celia ay nakikipaglaban pa rin sa mga baging, na nagdaragdag ng mga sugat sa kanyang katawan. Namumula ang kanyang mga mata, at may lumabas na mga blades mula sa kanyang dugo. Pinutol ng mga blades ang mga sanga, na nagpapahintulot kay Leonis na mahanap ang eksaktong lokasyon niya. Pagkatapos ay ibinato niya ang aparatong pangkomunikasyon nito na natatakpan ng kanyang dugo, na tumusok sa kanyang dibdib. At kasama nito, sa wakas ay nakalaya na si Celia mula sa mga baging, nagising bilang isang tunay na vampire queen. Pinutol niya ang sanga sa harap niya at bumalik sa gilid ni Leonis. Sinabi ni Black Cos kay Leonis na kailangan niya ng oras para gumaling at tumabi. Muling nakipagkita si Leonis kay Celia at pinuri niya ito dahil sa pagmaster niya sa kanyang vampire powers. Nagpapasalamat siya sa pagbibigay sa kanya ng mana para makasali siya sa laban. Pinagaling ni Arakil ang kanyang mga sugat at sinabi kay Leonis na dudurugin niya siya hanggang sa alabok. Gumagawa si Root Guy ng isang malaking light magic gamit ang maraming spell chanting skill. Napagtanto ni Black Cos na gustong kunin ng puno ang buong lungsod sa pamamagitan ng pagcast ng maramihang level 10 spells. Ngunit hindi ito papayagan ni Leonis. Sinabi niya kay Celia na pababagsakin niya si Arakil at hinihiling ang kanyang proteksyon. Sinubukan ni Leonis na ilabas ang kanyang demonyong espada at tinanong siya ni Black Cos kung naaalala niya ang ipinahihiwatig nito. Naalala ni Leonis ang tagubilin mula kay Roselia ilang taon na ang nakalilipas. Maaari lamang niyang ilabas ang Demon Sword sa ilalim ng isang partikular na kondisyon, upang protektahan ang kanyang kaharian. Sa pag-iisip na iyon, hinugot ni Leonis ang espada, na idineklara ang lupain at mga tao bilang kanyang kaharian. Binibigkas niya ang tagubilin ng espada, at kinikilala nito ang desisyon ni Leonis. Sinabi ni Arakil kay Leonis na hindi niya mababago ang kapalaran ng mundo. Ngunit sinabi sa kanya ni Leonis na huhugutin niya ang mga tela ng tadhana gamit ang kanyang sariling dalawang kamay. Ginamit ni Leonis ang kanyang lihim na pamamaraan ng espada, kaya nawala si Arakil. Ang lahat ng mga void ay nagsisimulang mawala at ang stampede ay tumigil. Kinabukasan, hindi makagalaw si Leonis sa kama dahil sa pananakit ng kanyang kalamnan. Lumalabas na ang kapangyarihan ng espada ay nakapanghihina para sa kanyang hindi pa nabuong katawan. Nagising si Leonis kinabukasan na masakit ang mga kalamnan. Pumasok si Celia sa kanyang silid, may dalang regalo mula sa mga bata. Sinabi niya sa kanya na ang pag-welding ng kanyang banal na espada ay kumonsumo ng maraming dugo at gusto niyang humingi muli nito. Tinutukso niya siya tungkol sa kanyang pagpipigil sa sarili, at sinabi niya sa kanya na maaari siyang magkaroon ng kaunti. Gayunpaman, ang mga batang babae ay pumasok sa kanyang silid at natagpuan sila sa ganitong sitwasyon. Ipinaliwanag sa kanila ni Celia na isa lamang itong malaking hindi pagkakaunawaan. Bilang resulta, ang lungsod ay nawasak ng stampede ngunit ito ay unti-unting itinatayo muli. Dahil nawasak ang planta ng kuryente, ginawa ang mga solar panel upang makagawa ng mana. Sinubukan ni Leonis na i-access ang vault ng impormasyon, ngunit isang espiritu ang nagsabi sa kanya na kailangan niya ng pahintulot. Nagulat si Leonis na umiiral pa rin ang spirits at sinasabing isang estudyante sa akademya. Napapikit si Regina mula sa likuran at naglaro ng hula kung sino, ngunit tama ang hula ni Leonis. Humiwalay siya, sinasabing nasa publiko sila. Tinanong niya ito kung sinundan siya nito para lang asarin siya, ngunit sinabi niya sa kanya na dumating siya upang ibalik ang isang bagay at nabangga siya ng hindi sinasadya. Sinabi niya sa kanya na dumating siya upang magsaliksik sa isang sinaunang wika. Sinabi niya sa kanya na umaasa siyang ang wika ay makakatulong sa kanya na mabawi ang kanyang mga alaala bilang isang dahilan. Nararamdaman niya ito at tinitiyak na bibigyan niya ito ng access. Nilapitan niya ang espiritu at hiniling na payagan sila. Sinasabi sa kanya ng espiritu na wala siyang pahintulot, ngunit gumagamit siya ng isang trick para bigyan sila ng access. Sinabihan ni Regina si Leonis na panatilihing lihim ang kanyang mga panlilinlang.
Nalaman ni Leonis na ang espiritu ay gawa ng tao at tinanong si Regina kung ano ang nangyari sa mga orihinal na espiritu. Sinabi niya sa kanya na may mga alingaw na sila ay nagtatago sa mga kagubatan. Nakahanap siya ng mga sanggunian para sa sinaunang wika sa vault at itinuro si Leonis sa kanila, na sinasabi sa kanya na maaari lamang niyang basahin ang mga libro sa vault. Nakatanggap sila ng mensahe mula sa administrasyon na nag-aanyaya sa kanila sa seremonya ng pagpupuri, na pinangungunahan ni Altiria, ang Imperial Princess. Natutuwa si Leonis tungkol dito dahil magagamit niya ang royalty bilang dahilan para magtanong tungkol sa imperyo ng tao. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Celia na nagtatanong kung nasaan siya. Sinabi niya sa kanya na nagpunta siya sa isang errand ngunit makikipagkita siya sa kanya sa daungan. Iniwan siya ni Regina sa vault. Samantala, sa labas, isang Black Lion na tinatawag na Basti, ang nagsabi sa kanyang gang nakikidnapan si Altiria sa panahon ng seremonya. Sumasang-ayon si Rock sa kanya, sinabing magagamit nila siya para makipagkasundo para sa kalayaan ng kanilang mga nakakulong na kapatid. Nagalit si Girder dahil ikinulong sila ng tao. Tinanong ni Elsa si Basti kung makakalaban nila ang mga banal na espada ng mga tao. Nagsimulang makipagtalo sa kanya si Girder at sinubukan ni Basti na pakalmayan sila. Ang isang estranghero ay nagsasabi sa kanila na wala silang pagkakaisa. Tinanong siya ni Girder kung bakit niya sila kinukutsa, at sinabi niya sa kanya na inaalok niya ang kanyang tulong dahil ibinabahagi niya ang kanilang sama ng loob. Tinanong siya ni Rock kung tutulungan niya silang makuha ang prinsesa at sinabi niya sa kanila na bibigyan niya sila ng mga kapangyarihang higit pa sa isang banal na espada. Naglabas siya ng demonyong espada at binigyan si Basti ng malaking kapangyarihan na nagpapahintulot sa kanya na gumawa ng sarili niyang demonyong espada. Nalilito dito si Rock para sa isang banal na espada, ngunit sinabi sa kanya ng estranghero na ito ay isang demonyong espada na maaaring gamitin ng sinuman. Humanga si Elsa at naisip niya na ang kanilang pagtatangka sa pagkidnap ay maaaring maging matagumpay sa gayong kapangyarihan. Sinabihan sila ng estranghero na sinumang may sapat na lakas ay makakakuha din ng espada ng demonyo. Iminungkahi niya na i-hijack nila ang Hyperion at kidnapin ang prinsesa. Sinabi ni Girder kung nakawin nila ang barko, maaari silang tumulak ng diretso upang palayain ang kanilang mga nakakulong na kapartner. Ang estranghero ay humingi sa kanila ng pabor bilang kapalit ng mga espada ng demonyo. Sinabi niya sa kanila na ihatid ang mga swordsman sa kanya upang magamit sila bilang isang sakripisyo sa Diyosa. Sumasang-ayon sila sa kanyang mga tuntunin. Tinanong siya ni Basti para sa kanyang pangalan, at ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Sharnak ang mangkukulam ng Everdark Forest. Samantala, dumating si Leonis sa daungan, na humanga sa barkong pandigma na nakadaong doon. Nagpasya si Leonis na bigyan ng regalo si Celia at humanga siya nang sabihin sa kanya ng vendor na ang mga elf ang gumawa nito. Tinanong siya ni Leonis tungkol sa mga elf at ipinaliwanag ng vendor ang pagkakaiba-iba ng mga taong naninirahan sa lungsod. Si Prinsesa Almiria ay nakatayo sa barkong pandigma upang batiin ang mga taong nagtitipon sa daungan. Ang kanyang bantay ay nagsasabi sa kanya na hindi siya dapat tumayo masyadong malapit sa gilid. Humingi siya ng paumanhin at sinabi sa kanya na may hinahanap siya. Nakipagkita si Celia at ang iba pa sa pleton kay Leonis. Ibinigay niya sa kanya ang regalo na binili niya para sa kanya bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang buhay. Pinasalamatan niya siya para sa regalo, na sinasabi sa kanya na ito ay kaibig-ibig. Sinabi niya sa kanya na oras na para sumakay sila sa barko at makipagkita sa prinsesa. Nagtanong si Leonis tungkol kay Regina, ngunit sinabi nila sa kanya na hindi siya dadalo sa seremonya. Biglang tumawag ang isang estudyanteng nagngangalang Fenris kay Celia at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa daungan. Sinabi sa kanya ni Celia na imbitado sila sa seremonya ng pagpupuri. Sinabi sa kanya ni Fenris na abala siya sa lahat ng oras dahil nasa student council siya. Nagsimula silang magtalo ngunit naputol ito ni Elfen. Sinabi ni Fenris kay Celia na narinig niyang nagising niya ang kanyang banal na espada at binati siya. Tinanong ni Leonis si Celia tungkol kay Fenris at sinabi niya sa kanya na sila ay ilang uri ng mga kaibigan noong bata pa. Samantala, si Basti at ang kanyang barkada ay nakalusot sa barko. Pinabagsak nila ang mga gwardya at ninanakaw ang kanilang mga mukha upang kunin ang kanilang hitsura bilang tao. Pinuri nila ang plano ni Sharnak para sa mahusay na pagtatrabaho sa ngayon. Nagsisimula ang seremonya, ngunit umupo si Leonis, tinitingnan ang isang kopya ng mga aklat ng kasaysayan. Napansin niya ang ilang nawawalang impormasyon na nagpapahiwatig na may nagsisikap na itago ang mga pangyayari sa nakaraan. Lumilitaw si Sherry at tinanong niya ito kung ano ang natuklasan niya. Binibigyan niya siya ng impormasyon tungkol sa barko, at binigyan siya ng regalo, na hindi siya masyadong nasisiyahan dito. Kinukuha niya pa rin ito at nawala sa mundo ng anino. Mamaya, malapit na ang pagsasalita ng prinsesa. Siya ay pinamumunuan ng kanyang mga bantay, ngunit sila ay tinambangan ni Basti at ang kanyang kasabwat na nagbalat kayo bilang mga tauhan. Kinuha nila ang prinsesa na hostage, ngunit inilabas niya ang master key at tumakas ang alaga na nilalang. Ang natitirang bahagi ng demi-human gang ay pumapalibot sa mga taong natipon para sa talumpati.
Kinumpiste nila ang kanilang telepono at pinipigilan ang mga ito gamit ang bomba. Tinanong nila ang mga demi-human kung ano ang gusto nila, at hinihiling nila na palayain ang kanilang mga kapartner sa bilangguan, ngunit sinabi sa kanila ni Fenris na hindi sila nakikipag-ayos sa mga terorista. Sinabi niya kay Fenris na ihahain sila sa Diyosa. Sinabi ni Leonis kay Celia na gusto niyang tiyakin ang kaligtasan ng prinsesa at nawala sa mundo ng anino. Pinipilit siya ni Basti at ng kanyang mga tauhan na i-activate ang barko at tumungo sa kabisera. Sinabi niya sa kanila na pupunta sila sa isang kumpol ng mga voids. Hiniling sa kanya ni Basti na patnubayan ito, ngunit sinabi sa kanya ni Sharnak na dumiretso dito, kaya ang mga banal na kabalyero ay nabahiran upang gawin silang lahat na angkop bilang mga sakripisyo. Sa wakas ay nakita ni Basti ang kanyang tunay na intensyon at sinubukang labanan siya, ngunit pinasuko niya ito. Napansin ng mga gwardya ng daungan na nagsimulang gumalaw ang barko at sinubukan itong pigilan. Nakipagkita ang alaga na nilalang kay Regina, na kinilala ito bilang carbuncle ng maharlikang pamilya at naghahatid ng mensaheng humihingi ng tulong. Tumalon siya pabalik sa barko at nabangga si Leonis na tila naliligaw. Sinabi niya sa kanya na ang kanyang nakababatang kapatid na babae ay nasa panganib. Pagkatapos ay nagsimulang magpaliwanag si Regina kay Leonis tungkol sa kanyang background plot. Muli niyang ipinakilala ang kanyang sarili, sa pagkakataong ito bilang ika-4 na prinsesa ng Ortils Empire. At si Altiria ay ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ipinaliwanag niya na sa araw na siya ay ipinanganak, isang malas na bituin ang lumitaw sa kalangitan. At sa ilang kadahilanan, may kakaibang batas para sa mga royal children na ipinanganak sa ilalim ng bituing iyon. Sa madaling salita, ang bata ay kailangang tanggalin o ikulong sa isang monasteryo sa kabundukan sa buong buhay nila. Gayunpaman, ang lolo ni Celia ay hindi nasisiyahan sa pagtrato kay Regina. Kaya, nagpasya siyang kunin siya, at iyon ang naging kasambahay at kaibigan ni Celia. Pagkatapos ay binanggit niya na may pagkakataon na kinuha ng mga salarin ang kanyang kapatid na babae upang kontrolin ang barko. Si Leonis ay nalilito, ngunit ipinahayag niya na ang royal family ay may hawak ng kapangyarihan ng mga espiritu. At ang sistema ng nabigasyon ng barko ay isang artificial na elemento, na maaari lamang utusan ng royal blood. Sa madaling salita, si Alteria ay ang Hyperion mismo. Sa impormasyong iyon, nagpasya si Leonis na makuha muli ang prinsesa. Binanggit niya si Celia at ang iba ay dapat maging maayos sa kabila ng pagiging hostage sa bulwagan. Nagulat si Regina, ngunit sumagot si Leonis na sila ang makakagawa nito. Sa palagay niya ay dapat malaman ng carbuncle ang daan patungo sa pangunahing tulay, at hinahayaan ni Regina na manguna ang espiritu. Samantala, sa party hall, sinubukan ni Fenris na kausapin ang Beastman, nagtatanong kung paano sila nakarating doon. Ngunit ngumiti ang lobo, binanggit niya na ginamit lang nila ang kanyang banal na espada. Sinasamantala ni Elfen ang pagkakataong ito para sabihin kay Celia na nasuri na niya ang bomba. Medyo nalilito si Celia kung paano niya ito ginawa, at ipinaliwanag ni Elfen na itinago niya ang kanyang banal na espada sa likod ng chandelier. Pagkatapos ay ibinunyag niya na ang bomba ay hindi reaktibong uri. Nangangahulugan iyon na ang gumagamit ng Holy Sword ay dapat magpadala ng magic power para ma-activate ito. Ang problema lang ay hindi ito ma-neutralize, na antala lamang. At para magdagdag pa ng asin sa pinsala, maaantala lang niya ito ng 1 segundo. Iniisip ni Celia na kung magtutulungan sila, madali nilang ma-deactivate ang bomba. Luminga-linga siya sa paligid at napansin ang isang tinidor, na pagpasyahan niyang itusok ito sa kanyang daliri, na naging sanhi ng kanyang pagdurugo upang buhayin ang kanyang kapangyarihan sa Vampire Queen. Samantala, naabot ni na Regina at Leonis ang pangunahing tulay, ngunit ito ay walang laman. Well, technically ay puno ng mga bangkay. Nagtataka si Leonis kung saan nila dinala ang prinsesa. Pagkatapos ay kinuha ni Regina ang carbuncle, na binanggit na may pagkakataon kung saan makakagawa sila ng link para makipag-usap kay Altiria. Gayunpaman, hindi siya sigurado kung magagawa niya ang link na yon. Sinabi sa kanya ni Leonis na magagawa niya ito dahil naniniwala siya sa kanya, pagkatapos ng lahat, gusto niyang protektahan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Bumalik siya sa kanyang nakaka-relax na estado at nagpas siyang subukan ito. Hawak niya ang carbuncle at nag-concentrate, sinusubukang kausapin ang prinsesa. Sumagot ang prinsesa, tinanong kung sino si Regina. Nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, binanggit na maaari rin siyang gumamit ng kapangyarihan ng espiritu at nagtanong kung nasaan ang prinsesa. Nagsabi lamang ang prinsesa na siya ay dinadala at nakikiusap kay Regina na ituon ang pansin sa pagliligtas sa mga tao sa loob ng barko. Pagkatapos ay binanggit ng prinsesa na itinakda ng mga terorista ang kurso ng Hyperion sa isang Void Black Reef. At inihayag ang kanilang tanging paraan upang pigilan ang barko na makarating sa destinasyong ito ay sa pamamagitan ng pagdadala ng carbuncle sa tulay. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Regina ang lahat kay Leonis, na agad na nagtanong sa kanya kung nasaan ang prinsesa. Ibinunyag ni Regina ang lokasyon ni Altiria ngunit nag-aalala dahil kung pipiliin nilang iligtas siya, maiiwan silang mag-isa sa kanilang kapalaran.
Gayunpaman, sinabihan lang siya ni Leonis na ihinto ang barko dahil ililigtas niya ang prinsesa. Ayaw niyang pabayaan itong mag-isa dahil bata pa lang siya. Hindi pinapansin ni Leonis ang kanyang mga salita at gumamit ng mahika upang sirain ang bintana. Sinabi niya sa kanya na mas malakas siya kaysa sa iniisip niya, kaya dapat silang tumuon sa kanilang mga misyon. Tumalon siya pababa habang sinasabi sa kanya ni Regina na iligtas ang kanyang kapatid. Samantala, sa party hall, nakita natin na sinusubukan ni Celia na gamitin ang kanyang vampire powers para kontrolin ang kanyang dugo. Nagawa niyang lumikha ng manipis na linya ng dugo, hanggang sa taong kumokontrol sa bomba. Sinabi niya kay Elfen na ihanda ang sarili para maantala ang bomba. Gayunpaman, hindi umimik si Fenris, at nagsimulang magdaldal patungo sa lalaking lobo. Ang wolf god ay naiinis gaya ko at nagbanta na hihiwain ang kanyang leeg. Nang biglang, kahit papaano ay nakalaya si Sekuya at nalaglag ang isang plato. Hindi maintindihan ng terorista kung paano kumakain pa rin ng tinapay ang bata na ito at nagtanong kung paano niya naalis ang mga lubod. Simpleng sagot niya na ginamit niya ang kutsilyo sa mesa. Nainas ang lalaking lobo at humarap sa kanya, ngunit ikinatuwiran ng babaeng ogre na medyo matindi ang aura ni Sekuya. Muli, bumangon si Fenris at ibinuka ang kanyang bibig. Ginagamit ni Celia ang pagkakataong ito para kontrolin muli ang kanyang dugo at paghandaan ang kanilang pag-atake. Hindi naghihintay ang lobo, inatake niya si Fenris, na kahit papaano ay nakaiwas, naglabas ng ilang galaw ng judo, at pinigilan ang lalaki sa sahig. Hindi natutuwa ang lalaking lobo tungkol dito at sinabihan ng isa pang lalaki na pasabugan ang mansanas. Ginagamit ni Elfen ang kanyang bola upang maantala ang spell, na nagbibigay daan kay Celia na gamitin ang kanyang dugo at sirain ang wand ng lalaki. Sumunod si Sekuya, sa pamamagitan ng pagpin sa ogre girl sa mesa. At tinawag ni Fenris ang kanyang mga ice wolves para i-freeze ang wolf dude. Sinamantala ni Celia ang pagkakataong ito na ipatawag ang kanyang banal na espada para salakayin ang lalaki at sa wakas ay sirain ang mansanas. Gayunpaman, mayroon siyang ilang mga reklamo tungkol sa kung paano halos sirain ni Fenris ang kanilang plano. Mabilis na nakukuha ng lahat ang kanilang mga device ngunit walang signal, at kahit papaano ay kakaiba ang pakiramdam. Sumilip sila sa bintana at makita kung gaano sila kalapit sa isang void reef. Ang mga voids ay nagsimulang sumakay sa barko at atakihin sila. Alam ng lahat ang kanilang mga gawain, tutulungan nina Elfen at Celia ang mga bisita na maligtas. Habang tinalo ni Fenris at Sekuya ang mga halimaw. Biglang narinig ni Celia ang boses ni Leo, ngunit nalilito siya dahil hindi niya ito nakikita. Ipinaliwanag niya na ginagamit niya ang souvenir na ibinigay niya sa kanya para gumawa ng telepathy channel kasama niya. Pagkatapos ay isiniwalat niya na si Regina ay papunta sa tulay, ngunit masyadong mapanganib para sa kanya na pumunta ng mag-isa. Kaya, hiniling niya kay Celia na tulungan siya. Samantala, si Regina ay literal na napapalibutan ng voids, ngunit si Celia ay namamahala na dumating at iligtas siya. Ang mga bagay sa party hall sa simula ay huminahon, hanggang sa isang malakas na void ang sumali sa saya. Walang magawa sa kanya ang mga ice wolves ni Fenris. Sinabihan sila ni Elfen na huminto hanggang sa dumating ang tulong. Ngunit tumanggi si Sekuya, na sinasabing haharapin niya ang malaking bata. Pinabagsak ng mga batang babae ang mas mahinang voids at umatras sa isa pang silid. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang kanyang tunay na kapangyarihan, ang Dark Plover Demon Sword, na ginagawang ground squid ang halimaw. Ang dalawa pa sa wakas ay nakarating sa tulay, at sinabi ni Celia na babantayan niya ang likod ni Regina. Umupo si Regina at ina-access ang system, at inilagay ang code na ibinigay ng prinsesa. Lumalabas, ito ang pangalan ng star nang si Regina ay ipinanganak. Hindi nakilala ni Altiria si Regina, ngunit ayaw niyang kalimutan na mayroon siyang isang nakatatandang kapatid na babae. Sa kanyang pag-iisip, nagpasalamat si Regina sa kanyang kapatid at sinubukang kontrolin ang sistema ng barko. Samantala, ang princess ay muntik nang dalhin sa eroplano ni Sharnak. Napansin ni Altiria na nakatalikod ang chopper at masaya na ligtas ang lahat. Sinubukan ni Sharnak na lumipad, ngunit kahit papaano ay hinihila pababa ang chopper. Bigla niyang nakita ang mga void na nagbabantay sa lugar na nililipol ng mga bolang apoy. Siya ay tumingin sa harap at nakita ang isang maliit na batang lalaki, nagtatanong kung sa tingin niya ay makakatakas siya. Bumalik sa barko, si Elfen at ang iba pa ay napapalibutan ng voids. Ang ilang mga bata ay nagsimulang umiyak, lalo na dahil si Elfen ay wala ng mga bala na magpapaputok. Sinabihan ng isa sa mga babae ang iba na mag-relax dahil kahit papaano ay ililigtas sila ni Linus. Ang mga halimaw ay naghahanda sa pag-atake, ngunit sila ay biglang hiniwa. Ito ay si Sherry, na nagkakaroon din ng pagkakataon na makakuha ng merienda at nawala sa anino. Binanggit niya lang na ito ang kabayaran para sa paglalagay ng kanilang pananampalataya sa kanyang amo. Samantala, lumabas si Sharnak at tinanong kung sino si Linus. Siya ay tumugon na siya ay magbabayad para sa krimen ng panggugulo sa kanyang kaharian at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang Demon Lord. Naiinis siya, tinawag siyang bata na kinukot siya ang pangalan ng Demon Lord.
Gumagamit siya ng fire spell para umatake, ngunit madali itong hinaranggan ni Linus, na tinawag itong nakakadismaya. Hindi makapaniwala si Sharnak sa kanyang mga mata, binanggit na ginamit lang niya ang secret art ng legendary Demon Lord. Kinukumpirma ito ni Linus at ginamit ang kanyang mga anino upang pigilan siya. Tinanong niya ang kanyang layunin kung saan ang sagot niya ay lumikha ng isang Demon Sword. Pagkatapos ay binanggit niya ang pagkakaroon ng pabor ng Diyosa na nagpagulo kay Linus. Inaangkin niya na ang mga Diyos ay namatay 1,000 taon na ang nakalilipas at tinanong ang pangalan nito. Ngunit may mga espadang lumalabas sa katawan ni Sharnak, nang malapit na niyang ibunyag ang pangalan ng Diyosa. Naguguluhan si Linus dahil iyon ang Sword of Annihilation. Ang katawan ni Sharnak ay biglang naging isang malaking halimaw, na nakapagpatawag ng higit pang mga void. Mabilis niyang naalala na ang espada ay ibinigay sa kanya ng mga Diyos noong siya ay isang bayani para pumatay sa mga Demon Lord. Gayunpaman, naniniwala siya na sinira niya ang espada pagkatapos maging Demon Lord. Inaatake niya ito ng apoy, ngunit ang Void ang sumisiksik ng atake sa halip. Ang Void ay biglang naglaho at lumilitaw pagkalipas ng 1 segundo sa ibabaw niya. Nagawa ni Linus na umiwas ngunit napansin ng mas maliit na Voids na sinusubukang kunin ang prinsesa. Sinisira niya ang mga ito ngunit binibigyang daan niya ang malaking Void na atakihin siya. Gayunpaman, si Regina na kumokontrol sa barko, pinapanood ang lahat mula sa surveillance camera at ina-activate ang defense system. Sinimulan ng barko ang pagbaril sa Void gamit ang hindi lamang mga bala kundi pati na rin ang mga missile. Ang isa sa mga missiles ay may Celia sa loob, na dumating upang tulungan siya. Higit pang mga Void ang ipinatawag, at hiniling ni Linus kay Celia na kunin siya ng ilang oras. Hiniwa niya ang kanyang sariling laman, upang lumikha ng ilang mga talem at makitungo sa bawat maliit na Void sa paligid. Ginagamit ni Linus ang pagkakataong ito para bunutin ang kanyang Demon Sword at ginamit ang kanyang pinakamalakas na pag-atake para mawala ang Void Lord. Kasunod nito, sina Celia, Sequoia, Elfen, at Fenris ay pinuri ng prinsesa sa kanilang pagsisikap na protektahan ang lahat. Gayunpaman, napansin ni Altiria na nawawala si Linus. Ipinaliwanag ni Celia na nagpapagaling siya mula sa kanyang mga pinsala, at sinabihan siya ng prinsesa na pasalamatan siya, kasama ang batang babae na maaaring gumamit ng mahika ng espiritu. Samantala, si Linus ay nakahiga sa kanyang kama, masakit ang pakiramdam nang pumasok si Regina. Tinanong niya kung ano ang nararamdaman niya, at binanggit na naghanda siya ng ilang apple pie para sa kanya. Binanggit niya na papakainin niya ito, ngunit tinanggihan niya ito. Pagkatapos ay nagpasya siyang gantimpalaan siya para sa kanyang pagsisikap na may kaunting halik. Nahihiya si Linus, at sinabihan siya ni Regina na ilihim ito kay Celia. Sa ilalim ng utos ng prinsesa, nahanap ng mga sundalo ang underground hideout ng mga demi-humans. Pumasok ang mga sundalo at sinabihan silang huwag lumaban. Ngunit ang isang nakakatakot na boses ay nagbabala sa kanila na huwag maging masyadong kumpiyansa at gumawa ng isang spell na nagiging bato silang lahat. Pagkatapos ay lumitaw si Linus, nakasuot ng skull mask, at inutusan ng demi-humans na lumuhad. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang tunay na pinuno ng mundo, si Zolvadus. Sinabi niya sa kanila na manampo ng katapatan sa kanya upang mabigyan niya sila ng isang lugar ng kanlungan. Bumigay ang mga demi-human at binigyan sila ni Leo ng bagong pangalan, ang Devil Wolves. Pagkatapos ay lumikha siya ng isang labyrinth gamit ang mahika at sinabihan silang umatras doon at maghanda upang labanan ang imperyo. Pagkatapos ay natanggap niya ang tawag ni Celia at nag-teleport upang maiwasang malantad ang kanyang pagkakakilanlan. Sinubukan ni Celia na hanapin siya sa kanyang silid ngunit si Sherry ang nahanap. Napakurap siya at biglang nawala si Sherry, naiwan ang silid na walang laman. Bumalik si Leo sa kanyang silid, masaya na na-recruit niya ang natitirang demi-humans. May dalang pagkain si Regina at lahat sila ay nag-almusal. Sinabihan ni Celia si Leo na kumain ng malusog at iniisip niya kung sinusubukan niyang gawing mas masarap ang dugo nito para sa kanya. Biglang sinabi ni Regina sa lahat na inaakala niyang ang kanilang dorm ay pinagmumultuhan ng mga multo na aso at isang ghost maid. Sinabi ni Celia kay Regina na nakita niya ang multo na dalaga. Si Leo ay kumbinsido na ito ay si Sherry ngunit sinabi niya kay Celia na ito ay kanyang imahinasyon. Tinanong siya ni Leo kung saan siya nagpunta, at sinabi niya sa kanya na nagpunta siya para sa ilang solong pagsasanay. Samantala, kinuha ng isang lalaki ang demonyong espada na iniwan ni Sharnak at inialok ito sa Diyosa. Nagkawatak-watek ang espada, dahilan para magtaka siya kung sino ang nagpabagsak kay Sharnak. Ang platoon ni Celia ay ipinatawag para sa isang misyon. Sinabi sa kanila na ang isang lungsod na nawala sa teritoryo ng Void 6 na taon na ang nakalipas ay lumitaw. Ang lungsod na ito, na tinatawag na ikatlong hardin ng pag-atake, ay ang bayan ni Celia at Regina. Ang lungsod ay patungo sa kanila at ito ay makakarating sa kanilang lokasyon sa loob ng 7 araw. Sinabi ng opisyal sa kanila na ang mga senyales ng pagkabalisa ay ipinadala mula sa lungsod at iniisip nila kung may mga nakaligtas. Sa makatuwid, ang platoon ni Celia ay may tungkuling mag-imbestiga sa lungsod.
Sinabi niya sa kanila na tingnan ang mga nakaligtas, imbestigahan kung paano ipinadala ang signal ng pagkabalisa at isara ang lungsod kung maaari. Aalis sila sa kinabukasan. Iniwan ni Leo si Black Cos upang bantayan ang kanyang kaharian at hiniling kay Sherry na samahan siya. Habang nasa biyahe, nakatulog si Leo at nanaginip nang sabihin sa kanya ni Rose Elio noong nakaraan na mawawala siya at muling magkakatawang tao sa 1,000 taon sa hinaharap. Nangako si Leo na masusundan siya kahit anong anyo niya. Nagising siya nang makarating sila sa lungsod. Nahati sila sa iba't ibang grupo para imbestigahan ang iba't ibang bahagi ng lungsod. Sumama si Leo kay Celia habang ang tatlo naman ay magkasama. Hiniling ni Leo kay Sherry na sundan ang tatlo at bantayan sila. Dumating si Celia sa isang lugar at ikinwento ang kanyang karanasan. Sa sandaling iyon, tumunog ang isang alerto ng Void at sila ay inaatake. Si Celia ay nakapin sa ilalim ng poste ng lampara habang ang isang malaking Void ay lumabas mula sa hamog. Biglang lumitaw sa gitna ng lungsod ang isang batang babae na nagngangalang Arl, isa sa 6 na bayani. Nagulat siya na ganito ang hitsura ng hinaharap sa 1,000 taon. Hindi niya alam kung bakit siya ipinadala sa partikular na panahong ito, ngunit alam niyang malapit nang ipanganak ang Diyosa. Tumingin siya sa paligid ng lungsod at hindi siya pamilyar sa teknolohiya nito. Biglang lumapit sa kanya ang ibang lalaki at ipinaliwanag ang teknolohiya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Nefekes Void Lord. Tinatanong siya ni Arl kung galing din siya sa nakaraan. Sinabi niya sa kanya na alam niyang nandyan siya para sirain ang sisidlan ng Diyosa. Ipinapalagay ni Arl na siya ang tagapag-alaga ng barko at sinubukan siyang salakayin. Gayunpaman, nawala si Nefekes na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang umalis habang ipinatawag niya ang isang malaking Void upang manatili sa kanya. Samantala, ang Void na umaatake kay Celia ay malapit nang tumapos sa kanya, ngunit inilipat siya ni Leo sa ilalim ng lupa upang iligtas. Isinasaalang-alang niya ang Void sa isang labanan ng mga spells, ngunit maaaring hadlangan ng Void ang mahika sa mababang antas. Gayunpaman, nagpa siya si Leo na seryosohin ito at gumamit ng level 9 na magic upang sirain ang Void. Sumama muli si Leo kay Celia, sinabi sa kanya na nagawa niyang talunin ang Void. Sinubukan ni Celia na bumangon, ngunit sinabihan siya ni Leo na huwag masyadong ipagpilitan ang sarili, dahil kahit na may kakayahan siyang vampira ay magtatagal siya para gumaling. Biglang lumitaw ang mga tao sa likod ni Celia at iniisip ni Leo na sila ay Void. Napansin ni Celia ang tuktok ng duke sa kanilang mga uniforme at ang isa sa kanila ay nagpakilala bilang William Richmond. Siya ang pinuno ng Orden ng House Crystalia, na nasa ilalim ng utos ng ama ni Celia. Sinabi niya sa kanya kahit na siya ay isang multo ay nagmadali siya sa kanyang tabi upang protektahan siya. Sinabi ni Leo na hindi pa niya nararanasan ang phenomenon ng ghost dwelling sa battle site sa kasalukuyan hanggang noon. Sinabi ni William kay Celia na tiyak na natanggap niya ang kanilang senyales ng pagkabalisa para pumunta siya sa lungsod. Nagulat siya na sila ang nagpadala ng distress signal, ngunit sinabi ni William sa kanya na ang signal ay hindi isang tawag para sa tulong kundi isang babala. Sinabi niya sa kanyang kasaysayan na maaaring maulit ang sarili nito kung ang mga bagay-bagay ay hindi napigilan dahil may isang bagong Void Lord na lumitaw sa wasak na lungsod. Sinabi niya sa kanya na ang Void Lord ay nangangalap ng kapangyarihan mula sa planta ng kuryente ng lungsod at sinabi ni Celia kay Leo na kailangan nilang magmadali doon at maghanap ng patunay. Sinabi sa kanya ni Leo na kailangan niyang magpahinga, ngunit nag-aalok si William na ihatid siya sa kastilyo sa isang ghost limo. Sinabi sa kanya ni Leo na hindi siya nagtitiwala sa mga multo na magmaneho sa loob ng limitasyon ng bilis kaya ipinatawag niya ang mga kalansay na kabayo na humihila sa kotse. Samantala, ang iba pang tatlong babae ay nakabangga kay Arl. Iniisip ni Regina na siya ay isang nakaligtas at sinusubukang suriin siya. Ngunit hinila siya pabalik ni Sequoia nang makita niya ang espada ni Arl. Nag-aalok si Sequoia na labanan si Arl, na napagkakamalan ng mga alagad ni Nefekes ang mga babae. Nakikisali sila sa isang sword fight, ngunit sila ay pantay-pantay. Muntik nang makapatay si Sequoia gamit ang isang mabilis na galaw, ngunit ayaw niyang masaktan si Arl kaya tumigil siya. Sinabi niya kay Arl na nanalo siya kung hindi siya nasugatan. Samantala, bumuti na ang pakiramdam ni Celia, ngunit hinihingi niya kay Leo ang katas ng katawan nito. Siya ay tumalon sa kanya at nagsimulang kagatin siya nang makipag-ugnayan sa kanya si Elfen. Tinanong siya ni Elfen tungkol sa laban sa Void at ibinigay ni Celia sa kanya ang ulat. Sinabi rin niya kay Elfen na ang isang Void Lord ay maaaring nagtatago sa lungsod at maaaring pakialaman ang power plant. Sinabi sa kanya ni Elfen na ginagamot nila ang isang nakaligtas at nagpasya silang muling magsama sa state ng Crystalia. Humingi si Celia ng kaunting katas ng katawan, ngunit binigyan siya ni Leo ng damit na nagpapataas ng kanyang lakas gamit ang kanyang vampire mana. Sinabi niya sa kanya na gamitin ito ng matalino dahil mabilis itong maubos ang kanyang mana. Tinanong siya ni Celia kung bakit bigla niyang binigay ang damit at sumagot siya na ayaw niyang masaktan siya. Pagkatapos ay binibigyan niya siya ng mga skeleton chain bilang mga anting-anting sa swerte. Bumalik sa mga babae, natapos ni Regina ang paggamot kay Arl.
Tinanong siya ni Elfen kung bakit niya sila inatake sa sandaling magkita sila, at sinabi niya sa kanya na napagkamalan niya silang mga kaalyado ng Void Lord. Si Elfen ay tumitingin sa database ng ikatlong hardin, ngunit hindi niya mahanap ang pangalan ni Arl. Tinanong niya siya kung saan siya nanggaling, ngunit tinanong sila ni Arl kung ano ang kanilang ginagawa sa lungsod. Sinagot ni Elfen ang tanong na nagpaunawa kay Arl na may lugar pa rin ang mga tao sa mundo pagkatapos ng mahabang panahon. Pagkatapos ay inulit ni Elfen ang kanyang tanong, ngunit sinagot lamang ni Arl na dapat niyang tapusin ang kanyang gawain na talunin ang Diyosa. Sinisikap ni Arl na magpatuloy ng mag-isa dahil hindi niya sila kaaway, ngunit pinipigilan siya ng mga ito na kumilos ng mag-isa. Kumakalam ang tiyan niya at binibigyan siya ni Sequoia ng merienda. Binabantayan ni Sherry ang grupo, iniisip kung ano ang ginagawa ni Arl sa 1,000 taon sa hinaharap. Samantala, isang void ang sumalubong sa Nefekes at nagulat na ang isang void ay tinanggal. Nagtataka si Nefekes kung sino ang nagtanggal sa kanyang high-level void at nagpa siya na ayos lang para sa kanya na kumilos. Dumating sina Leo at Celia sa kanyang tahanan, at si Celia ay binaha ng mga alaala ng kanyang nakaraan. Pumasok sila sa kastilyo at si Leo ay nakaupo sa isang komportableng upuan na nagpapaalala sa kanya ng kanyang trono. Umakyat si Celia at binaha siya ng higit pang mga alaala. Kinalugad niya ang bakuran ng kastilyo at kalaunan ay napaiyak siya. Binuo ng mga multo ang silid ng kanyang ama, at naalala niyang binasahan siya ng kanyang ama ng isang kwento tungkol sa Panginoon ng demonyo at sa bayani. Biglang naalis sa alaala niya ang boses ni Nefekes. Sinabi sa kanya ni Nefekes na hindi niya inaasahan na makakita ng isang binibini doon. Tinanong siya ni Leo kung survivor siya, ngunit naiinis siya dahil napagkamalan siyang tao. Siya ay nagsimulang maghagis ng fire magic at pag-atake sa kanya. Narinig ni Leo ang ingay sa itaas at tumakbo upang tingnan si Celia na napabagsak. Habang na-knockout, napanaginipan ni Celia ang isang nakaraang kaganapan ng hilingin sa kanya ng kanyang ama na pumunta sa shelter kasama si Regina. Sinabihan siya ni Leo na sumama sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan niyang pumunta at lumaban upang protektahan ang mga tao sa lungsod. Sinabi niya sa kanya na iyon ang tungkulin na ipinagkatiwala sa kanilang bahay. Tinanong siya ni Leo kung maaari niyang samahan siya sa laban. Ngunit sinabi niya sa kanya na maaari silang lumaban ng magkasama kapag nagising niya ang kanyang banal na espada. Ipinaalala sa kanya ng kanyang ama ang kwento ng Evil Demon Lord. Sinabi niya sa kanya na naniniwala siya na isang araw, lilitaw ang Evil Demon Lord at tutulungan silang talunin ang mga voids. Nagising si Celia nang makita ang tatlong undead na nakatayo sa kanyang harapan. Iniisip ni Nefekes na ang kanyang level 3 na magic ay maaaring talunin ng isang giant, ngunit ito ay labis na humarap sa isang tao. Nawala ang alikabok at laking gulat niya nang makita ang mga undead na mandirigma. Sinabi nila kay Celia na paprotektahan nila siya. Humihingi ng paumanhin si Nefekes dahil napagkamalan siyang tao lamang, gayong maaari niyang tawagin ang mga undead na sundalo. Nagpasya siyang subukan ang kanyang mga kakayahan sa pagtatanggol, ngunit lumabas si Leo nang wala sa oras at binato siya ng bowl ang apoy, na nagpatumba sa kanya. Tinanong siya ni Leo kung sino ang mga undead na swordsman, at sinabi niya sa kanya na sila ang mga keychain na ibinigay niya sa kanya kanina. Ipinakilala ng mga undead warriors ang kanilang mga sarili bilang ang tatlong bayani ng Rojnos habang naghahampas ng ilang Power Ranger poses. Sinabihan nila si Leo na magpahinga muna dahil paprotektahan nila si Celia. Si Nefekes ay bumangon, sinabi kay Leo na siya ay tapos na kung siya ay isang tao lamang. Nakilala siya ni Leo at nagtataka kung ano ang ginagawa niya sa hinaharap. Naglunsad siya ng pag-atake ng apoy kay Leo, ngunit kinontra niya ito ng yelo na pumipigil kay Nefekes. Hiniling sa kanya ni Nefekes na kilalanin ang kanyang sarili, ngunit sinabihan siya ni Leo na sagutin muna ang kanyang tanong. Tinanong siya ni Leo kung ano ang hinahangad niya, ngunit biglang gumuho ang lupa. Si Nefekes ay tumawa at sinabi kay Leo na ginampanan ng sisidlan ang kanyang papel at ang Diyosa ay nabuhay muli. Sinabi niya kay Leo na hindi na kailangan ang kanyang mga serbisyo dahil guguho ang mundo sa kapangyarihan ng Diyosa. Sinubukan siyang pigilan ni Leo, ngunit nawala siya. Nagtataka si Leo kung ano ang ginagawa ni Nefekes sa kasalukuyan at kung nagising ba niya si Roselia. Ang simbolo ng Sagradong Order ay itinapon sa kalangitan at sinabi sa kanila ng mga undead na mandirigma na kailangan nilang lumikas sa gusali. Tumitaw ang isang malaking nilalang, at sinabihan ni William si Celia na makaligtas. Maraming walang laman na nilalang ang gumagalaw habang tumutugtog ang himno ng Sagradong Orden. Kinilala ni Leo ang himno, at kinilala niya ang nilalang bilang labi ni Saint Therese, isa sa 6 na bayani. Nagulat si Celia sa tatlo at agad silang kumilos, naiwan si Arl na may dalang pagkain. Naglulunsad sila ng missile na naglalabas ng backup signal. Ang mga void na nilalang ay nagkukumpulan sa paligid ng lungsod habang nagpasya ang tatlo pang makipagkita kay Celia. Si Celia at ang mga undead na mandirigma ay patuloy na nakikipaglaban sa mga voids, ngunit anumang pinsala ay muling nabubuo nila ang anumang pinsalang natamo sa kanila. Parehong nagkakaproblema sina Regina at Sequoia sa mga voids na umatake sa kanila.
Nag-scan si Elfen, at sinabi niya sa kanila na ang ulo ang mahinang lugar ng nilalang. Sinabi ni Leo kay Celia ang parehong bagay at madali na nilang talunin ang mga voids. Lumipat si Saint Therese patungo kina Leo at Celia. Masaya si Leo na iniligtas niya sila sa problema ng pagpunta sa kanya para ibagsak siya. Sina Celia, Leo at ang mga undead na mandirigma ay patuloy na umaatake sa walang katapusang alon ng mga voids. Nagpasya si Leo na wakasan ang Wave of Voids at gumawa ng malaking magic spell kay Saint Therese. Siya ay natutunaw sa pamamagitan ng spell, ngunit siya ay muling nabuo. Nagulat si Leo na nakayanan niya ang ganoong level 10 spell. Gumawa siya ng sarili niyang level 11 spell at naglagay si Leo ng defensive barrier. Naglabas siya ng ilang mga bato ng magma na sumisira sa lahat ng nasa paligid niya. Sinabi ni Leo kay Celia na tatapusin niya si Saint Therese at hiniling sa kanya na bantayan ang kanyang likod. Pinoprotektahan siya ng mga undead na mandirigma at ni Celia mula sa mga void habang tumatalon siya at inilabas ang kanyang demonyong espada. Sinubukan niyang hampasin si Saint Therese ngunit ang espada ay nagsimulang tumunog. Biglang lumabas ang boses ni Rosalie mula kay Saint Therese, nagtatanong kung gusto niyang gamitin ang espada para patayin siya. Hindi maintindihan ni Leo kung ano ang nangyayari habang sinasabi sa kanya ng boses na hindi niya magagamit ang kanyang espada para ibagsak siya. Kinamples ni Leo si Therese ngunit naharang ang welga at gumawa siya ng spell na nagpapaputok ng mga light arrow sa bawat direksyon. Nataman si Leo ng isang light arrow, at siya ay bumagsak sa lupa. Naghahanda si Therese na gumawa ng isa pang spell, ngunit ipinatawag ni Celia ang damit na ibinigay sa kanya ni Leo, nag-level up sa waifu material, at gumamit ng magic ng dugo upang hindi makakilos si Therese. Pinoprotektahan ng mga undead na mandirigma si Leo mula sa void at kinuha siya ni Celia. Naalala ni Leo ang pangakong hahanapin niya si Rosalie kung sakaling mabuhay siya. Nagising siya sa mga bisig ni Celia at sinabihan siyang tumakbo para sa kanyang buhay. Niyakap siya nito at sinabihang uminom ng katas ng katawan nito para makatakbo siya. Sa halip, ibinuhos niya ang kanyang mana sa kanya. Naalala ni Leo ang paghingi ni Rosalie sa kanya ng pangako. Gusto niyang patayin siya nito kung babalik siya bilang ibang bagay sa hinaharap. Tumanggi si Linus, ngunit hinimok niya itong alalahanin at hanapin ang kanyang tunay na katawan sa pamamagitan ng gabay ng kanyang demonyong espada. Kumbinsido na siya ngayon na hindi ito panaginip, ngunit isang alaalang ibinuklad ni Rosalie hanggang sa tamang panahon. Sinusubukan pa rin ni Celia na gamitin ang kanyang dugo upang iturok ang mana sa katawan ni Leo. Ngunit naaalala pa rin niya ang sandali ng hilingin sa kanya ni Rosalie na patayin siya gamit ang espada ng demonyo kung siya ay magiging kakaiba sa hinaharap. Sinabi niya sa kanya na sa paggawa nito, mahahanap niya ang kanyang tunay na sarili, at dadalhin siya ng espada ng demonyo sa kanyang kapalaran. Sa wakas ay nagising si Leo at napagtanto na si Rosalie ay naglagay ng selyo sa kanyang memorya upang makalimutan ang kanyang pangako sa kanya. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko at bumangon upang makita ang muling pagbuo ni Therese. Nangako siya na gagawin niya ang lahat para mahanap ang totoong Rosalie. Muli niyang dinampot ang Demon Sword at nagtanong si Leo tungkol sa kanyang mga sugat. Ipinaliwanag niya na ayos na siya ngayon dahil iniligtas siya nito nang siya ay gumamit ng mana na nagpagaling sa kanya. Naguguluhan pa rin siya dahil hindi niya maintindihan kung bumalik ang mga alaala niya sa tamang panahon. O kung ito ay dahil ibinalik ni Celia ang lahat ng dugo na sinipsip niya sa kanya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Celia at maaari niyang punutin ang bahagi ng kanyang damit at ibigay ito sa kanya. Sumunod siya at ginagamit niya ito para ganap na gumaling ang kanyang mga sugat. Pagkatapos ay nagsimulang bumangon si Therese, at ang dalawa ay naghahanda sa pakikipaglaban. Gayunpaman, pinigilan sila ni William, na nais ding magbigay ng kanyang lakas. Tinanong niya kung may paraan ba si Leo na gamitin ang kanyang mahika para mapahinga ang kanilang mga kaluluwa. Pakiramdam nila ay tinupad nila ang kanilang trabaho bilang mga kabalyero ng pamilya ni Celia. Tinanong ni Celia kung kaya niya ito at kinumpirma ni Leo na kaya niya. Ipinaliwanag ng isa sa mga kabalyero na ang mga kaluluwa ng ilang knights ay naging void nang lumitaw si Therese 42 araw ang nakalipas. Tumingon-lingon si Linus sa paligid at nakakita ng ilang soul orbs. Napagtanto niya na si Therese ay naging isang void lord sa parehong araw na nasira ang kanyang selyo. Pagkatapos ay ginamit niya ang mga kaluluwa ng mga kabalyero sa pamamagitan ng paggawa ng mga ito sa mga void upang salakayin ang hardin ng pag-atake. Hiniling ni William na matupad ang kanilang hiling, at ipinangako ni Linus na bibigyan sila ng lugar para sa kanilang mga kaluluwa na makapagpahinga. Ginagamit niya ang Demon Sword para mag-spell ng spell na sumisipsip ng lahat ng kaluluwa sa isang orb. Nagpapasalamat ang mga kabalyero sa kanyang pagtupad sa kanilang huling kahilingan, ngunit ipinaliwanag ni Leo na gusto niyang humingi ng pabor. Gusto niyang tulungan sila ng mga kabalyero. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang ilang skeleton knight mula sa lupa, at pagkatapos ay pinagsama ang ghost form ng mga knight sa mga bagong katawan na ito. Napagtanto ni William na maaari na niyang gampanan ang kanyang trabaho bilang isang kabalyero. Tumingon si Leo kay Celia at ipinaliwanag na hindi pa rin siya nakakabawi ng sapat na lakas para talunin si Therese.
Iyon ang dahilan kung bakit siya at ang mga kabalyero ay dapat na makahanap ng isang paraan upang mabili siya ng ilang oras, lalo na't si Tiris ay magpapatawag ng ilang iba pang mga void. Sinabihan siya ni Leon na ipaubaya ito sa kanya at itinaas ang kanyang banal na espada. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang sariling dugo upang lumikha ng ilang mga sibat para sa mga kabalyero. Ang bawat kabalyero ng bungo ay nagsisimulang masiglang lumaban. Samantala, natapos na ni Elfen ang paghahanda kasama ang kanyang koponan para labanan ang Void Lord. Naghahanda silang umalis sakay ng kanilang mga bisikleta, ngunit pinigilan sila ni Arl. Hiniling niya sa kanila na kunin siya dahil gusto niyang sumali sa laban. Binanggit ni Regina na magiging hangal yun dahil sugatan pa rin siya. Biglang, isang void ang dumating patungo kay Arl, ngunit tinanggal niya ito sa isang simpleng indayog. Ang mga babae ay humanga, at ipinaliwanag niya na siya lang ang sapat na malakas upang talunin ang Void Lord. Pagkatapos ay inaangkin niya na ang kanyang banal na espada ay ipinanganak upang sirain ang mga halimaw na iyon. Pagkatapos ay lumapit si Sequoia, na nagsasabi na mas madaling talunin ang Void Lord gamit ang kanyang kapangyarihan. Sinabi niya kay Elfen na payagan siyang sumama sa kanila, at kung may mali, gagawa si Sequoia ng paraan para protektahan ang mga babae. Tinanggap ni Elfen at naghanda na silang lumabas. Bumalik kay Celia, nakikipaglaban siya sa mga Void kasama ng mga sundalo. Ang bawat isa ay may kakayahang harapin ang mga halimaw. Sinisikap nilang bigyan si Leo ng maraming oras hanggat kailangan niya upang mabawi ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagsipsip sa mga natitirang nawawalang kaluluwa. Gayunpaman, pakiramdam niya ay tumatagal ito ng maraming oras. Samantala, ang mga babae ay nagmamaneho upang salubungin sina Leo at si Leo ngunit napansin nila ang dami ng mga void sa paligid. Sinabi ni Elfen na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang i-drive ang bike ni Regina, na nagpapahintulot sa ating mga hotties na atakehin ang mga lumilipad na voids. Tinanggap ni Regina ang mga utos at ipinatawag ang kanyang canyon para barilin ang mga hayop. Nakatuon ang isa sa mga voids kay Elfen, ngunit hinihiwa ito ni Sequoia sa kalahati. Pagkatapos ay sinabihan ni Celia ang mga kabalyero na sumulong habang pinapanatili ang pagbuo. Gayunpaman, hindi niya napansin ang isang void na umaatake sa kanya mula sa likuran. Ang isa sa mga kalansay ay natalo ang void, habang ang isa ay namamahala upang mahuli siya. Napansin niyang hindi siya nasaktan, at ipinaliwanag nila na ito ay dahil mayroon siyang kapangyarihan ng Vampire Queen. Iniisip niya na karamihan ay dahil sa kanyang pananamit, gaya ng ipinaliwanag ni Leo na makakatulong ito sa kanya na kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Lumipad siya pabalik upang ipagpatuloy ang laban, binanggit na dapat niyang gawin ang lahat para protektahan si Leo. Ang mga skeleton para sa ilang kadahilanan ay nagsisimula ring lumipad at tinatalo ang ilang mga void sa kalagitnaan ng hangin. Iyan ay kapag napagtanto mo na ang isang solong skeleton ay mas malakas kaysa sa karaniwang estudyante. Pagkatapos ay may napansin si Celia sa kanyang likuran. Si Leo ay sumisipsip ng isang malaking dami ng mga kaluluwa at ang bola ay naging napakalaki. Tumingin sa kanya ang Void Lord at nagsimulang mag-cast ng ilang magic circle. Alam niyang masama ito dahil kailangan pa niya ng mas mahabang panahon para gamitin ang buong kapangyarihan niya. Ang magic circle ni Tiris pagkatapos ay nagbabago ng direksyon patungo sa kanila. Sinisigawan ni Leo ang lahat na tumakas at magtago. Pagkatapos ay isinaaktibo ni Tiris ang magic, naglulunsad ng ilang mga bola ng magma patungo sa kanila. Gayunpaman, ang lahat ay nagpangkat pares, ang isa ay gumagamit ng mahika upang lumikha ng isang kalasag, habang ang isa naman ay nagpapalipad sa kanila. Tinanong ni Leo kung okay lang si Leo, ngunit ipinaliwanag niya na ayos lang siya, kailangan lang niya ng kaunting lakas. Samantala, pinagmamasdan ni Elfen at ng mga babae ang lahat mula sa malayo at sinubukan niyang kontakin si Celia. Nagtataka si Regina kung okay ang lahat, ngunit hindi sigurado si Elfen. Biglang lumitaw ang isang malaking void sa likuran nila. Sinubukan ni Regina na barilin ito, ngunit wala itong pinsala. Ang void ay nagpapagana ng ilang kapangyarihan, na lumilikha ng 4 na laser beam. Ngunit biglang, isang letigo ang humawak sa braso nito at itinulak ito sa isang gusali, na winasak ito. Lumalabas na ito si Sherry, na naglagay lamang nito habang tinatapos niya ang kanyang gawain bilang kasambahay ng Demon Lord. Bumalik sa labanan, ginagawa ng mga skeleton ang kanilang makakaya upang talunin ang pinakamaraming void hanggat maaari habang tinatapos ni Leo ang pagsipsip ng sapat na kapangyarihan. Gumawa siya ng malaking bola, gayunpaman, gumawa si Tiris ng isa pang spell na may ilang magic circle. Pagkatapos ay dahan-daang sinimulan ni Leo na ilipat ang mga kaluluwa sa kanyang demon sword. Ngunit sa ilang kadahilanan, nakalimutan ni Tiris ang tungkol sa kanyang mga magic circle at nagpasya na lang na pumili ng isang gusali. Dahil hindi makagalaw si Leo, pinagsama ni Celia ang kanyang Vampire Queen power sa kanyang banal na espada para hatiin ito sa kalahati. Naalala ni Leo ang mga salita ni Roselia at napagtanto niya ang katotohanan. Hiniling niya sa kanya na patayin ang hinaharap na peking bersyon ng kanya at hanapin ang tunay na Diyosa. Natapos niyang i-charge ang espada gamit ang kapangyarihan ng mga kaluluwa at pinapagana ang kanyang kapangyarihan.
Gayunpaman, pinapagana ni Tyrese ang isang banal na kalasag. Nagulat si Leo dito, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Samantala, sa wakas ay papalapit na ang mga babae kay Tyrese at bumangon si Arl, pinalakas ang kanyang pag-atake. Sinabihan ni Sakuya si Elfen na lapitan sila at ang lahat ay naghahanda sa pag-atake ng sabay-sabay. Ginagamit ni Sakuya at Regina ang kanilang mga banal na espada upang buksan ang isang paglabag sa barrier, na nagbibigay kay Arl ng pagkakataong ihagis ang kanyang pag-atake. Ang pag-atake ay tumama kay Tyrese na nag-deactivate ng barrier. Nalilito si Leonis kung sino ang nakagawa nito, ngunit wala siyang oras upang maghintay. Ginagamit niya ang lahat ng kapangyarihan na iniimbak niya at itinapon ito kay Tyrese. Unti-unting nawawala ang katawan ng Void at hindi makapaniwala si Celia sa kanyang mga mata. Naaalala niya ang mga salita ng kanyang ama, na binanggit na naniniwala siya na isang araw, ang Panginoon ng Demonyo ay lilitaw upang protektahan ang sangkatauhan mula sa mga Void. Nagsisimulang mawala ang mga Voids na sinundan ni Tyrese. Ang lungsod ng pag-atake ay huminto sa paggalaw, na hudyat ng kanilang tagumpay. Bilang resulta, ang mga kaluluwa ng mga kabalyero ay umalis sa mga katawan ng kalansay. Sinabi sa kanya ni William na ipinagmamalaki niyang lumaban kasama si Celia sa kanilang mga huling sandali. Pagkatapos ay binanggit ni Celia na mas magiging proud siya kung lalaban siya kasama ang kanyang mga magulang at kapatid na babae. Gayunpaman, bago mawala, binanggit ni William na siya ang huling nakaligtas sa pamilya at dapat nilang ipagmalaki ang lahat. Dumating ang mga babae, at tumakbo si Celia patungo sa mga bisig ni Regina. Masaya ang grupo na makitang ligtas ang lahat, at ipinaliwanag ni Sakuya na tinulungan sila ni Arl na sirain ang banal na barrier. Dumating ang ilang chopper, at masaya si Fenris na ligtas si Celia at ang iba pa. Mabilis silang pumasok sa loob at sigurado na si Leonis na si Arl ang sumira dito. Gayunpaman, hindi niya naiintindihan kung paano nabubuhay pa ang isang bayani mula 1,000 taon na ang nakakaraan. Tinanong ni Celia kung bakit mukhang nag-aalala siya, ngunit sumagot siya na ayos lang siya. Napansin niya ang isang libro sa kanyang mga kamay. Ipinaliwanag niya na natagpuan niya ito sa pag-aaral ng kanyang ama, kaya nagpasya siyang dalhin ito bilang isang alaala. Gayunpaman, hindi niya maintindihan ang wika. Binanggit niya na mababasa ito ng kanyang ama, at ang libro ay nag-uusap tungkol sa Demon Lord. Nagulat si Leo, at ipinaliwanag niya ang alamat ng Demon Lord, na binanggit na siya ay dating bayani. Ang reaksyon ni Leo ay halos magbigay sa kanya, at nagtanong siya kung bakit siya aktibo ng ganoon. Gayunpaman, nagagawa niyang iwaksi ito. Pagkabalik, sinabi ni Leo kay Black Cass ang tungkol kay Nefrikes at mag-imbestiga. Ipinaliwanag niya na siya ang naging sanhi ng buong sitwasyong ito kay Tyrese at dapat may alam siya tungkol kay Roselia. Ipinahayag din ni Sherry ang kanyang mga alalahanin tungkol kay Arl at sinabihan si Leo na mag-ingat. Gayunpaman, binanggit din niya na binigyan ni Leo ng damit si Celia. Tinanong niya kung may problema, ngunit tinitingnan niya ang kanyang damit na kasambahay at tinawag siyang hangal.